Isang kahangahangang Grand Slam. Isang paningin ng kapangyarihan ng Diyos. Isang Grand Slam. Isang paningin ng Diyos. Isang Grand Slam. At isang Divine Vision. Ito ang hitsura ko noong ako ay isang bata. Ang aking minamahal na anak. Ang aking mahal na anak, ikaw ay sa wakas gising pagkatapos ng kaya mahaba. Ang aking pinakamamahal na ina. Paano naging itim muli ang iyong buhok? Ako talaga bumalik sa 15 taon na ang nakalilipas. Ang aking mga alaala at kakayahan sa pag-aaral, bumalik ang lahat. Ang aking anak, ano talaga ang nangyayari sa iyo? Doctor, ano ito? Ano ang nangyayari sa aking anak? Ano ang nangyayari sa kanya? Ang pasyente ay nagising. Normal ang pagkalito ng memory. Ang bata na ito ay medyo matigas, lumakpan mula sa ikalimang palapag at hindi namatay. Tia, ipinangako mo ang Lawland na kung nawala ka sa kompetisyon ngayon, kailangan mong mag-asal. Adam Blackwood, Mr. Blackwood, hindi ka nakalimutan, ba? Hindi ako mag-asawa sa kanya. Sa aking nakaraang buhay, kilala nila si Adam Blackwood ay isang Deviant. Siya pinahirapan 3 asawa sa kamatayan. Gayunpaman, pinilit nila ang aking ina sa sitwasyon ng hellish. Sa buhay na ito, hindi ko sila papayagan. Buli ang aking ina muli. Ano ang sinabi mo? Sinusubukan mo bang pabalik? Sino ang nagsasabing bumalik kami? Ina, makikipagkumpetensya ako sa iyong ngalan sa kompetisyon ng Artifact Appraisal ng pamilya Peterson. Hanggat nanalo ako sa kompetisyon at nanalo ang iyong pusta sa lolo, pagkatapos walang isama, mag-aasawa ka na mag-asawa sa pamilya ng Blackwood. Ikaw maliit na punk, dahil gusto mong personal sa mawala ang kompetisyon na ito at nais ding manood, iyong sariling ina, na itulak sa braso ng ibang tao, pagkatapos bilang iyong pinsan, kailangan kong bigyan ng iyong gusto, tama? Sino ang sabi na mawawala tayo? Ang isa na nakatanggap para sa pagkatalo ay walang iba kundi ikaw. Ano ang sinabi mo, Brad? Ang mga bata ay nagsasalita ng walang ina. Huwag mong seryoso siya. Siya ay higit pa kaysa sa masamang main red. Ang aking malungkot na pinsan dito ay ipinanganak sa likas na mahina. Siya ay isang hindi sanay na genius sa Artifact Appraisal. Gayunpaman sa tingin niya maaari siyang magkakompetisyon para sa kanyang sariling ina. Hindi niya malaman kahit ano talaga pinatay sa kanya. Ang kompetisyon ng pagpapahalaga ng artifact ay nasasakupan. Magsimula sa lalong madaling panahon dahil siya ay humihingi para dito. Pagkatapos ako, maghihintay sa kanya. Ina, mangyaring huwag mag-alala. Sa buhay na ito, nangangako. Hindi ko papayagan ng sinuman upang mapahiya ka. Ang rockery na ito ay tinatawag na Cosmic Stone. Ito ay forged 100 taon na ang nakalipas ng mga ninuno ng pamilya Peterson. Mula sa ibang mundo, misteryosong bakal. Ito ay mahirap. Ito ang legend. Sinasabi nila ito ay may kayamanan. Upang mag-order sa buong pamilya, mga masters lamang ng 3, mga diskarte sa pamilya, maaaring talagang binuksan ang Cosmic Stone na ito. Sa tingin ko gayon. Ang legenda na ito ay kasinungalingan. Isang siglo ay lumipas. 7 henerasyon ng mga patriarchs ng Peterson. Kahit na may mga kanyen, hindi maaaring hatiin ang Cosmic Stone na ito. Paano ito maaaring hawak? Ano mang kayamanan? Isang malakas na titik ng puso. Sa loob ng bato na ito, talagang may kayamanan. 100 taon. At hindi ka maaaring magbukas ng isang bato lamang. Naging itinaas ang pamilya Peterson. Isang grupo ng mga mangmang. Ikaw, sir. Ethan, huwag gumawa ng paggalang ang aming mga ninuno. Miss Davis, ang iyong anak ay isang henyo na ipinanganak. Ngayon ay Peterson Families. Isang beses in a decade competition artifact appraisal. Dinala mo dito ang isang genius. Hindi mo ba mahalaga ang reputasyon ng pamilya? Sino ang tinatawag mo ng isang idiot? Ikaw, syempre. Isang brat na walang tamang pag-upuri. Ano ang tungkol dito? Isang siglo na pamilya ni Peterson. Problema, at isang genius tulad Gawa. Maaaring itong malutas, talagang magaganda. Tama. Sa tingin mo ba ang Cosmic Stone na ito ay foam? Na ito ay mabago, na may isang stomp? Paano kung maaari kong buksan ang basta bato na ito? Kung maaari kang, crack buksan ang Cosmic Stone. Kanin ko ang Cosmic Stone na ito. Tama, kung maaari mong itong buksan, kanin ko rin ito. Ngunit, kung hindi mo ito maaaring buksan, pagkatapos crawl out ng aso na butasa, at lumabas ka agad dito, ikaw insolent na mangmang. Mabuti.
Pagkatapos ngayon, papahintulutan ko sa iyo ang mga clones. Upang saksi ito para sa iyong sarili, kapag nawala ka mamaya. Huwag kang sabik na subukang mag-bridge sa iyong pangako. Sa aking nakaraang buhay, masigaya ako master. Ang tatlong pangwakas na diskarte sa pamilya ng Peterson, Spirit Touch, Spirit Sight, at Spirit Hearing. Lahat ng tatlong kahanayan ay perpekto. Ang napakalaking bato na ito, forged mula sa misteryosong meteorite Eron, ay mahirap. Ito ay talagang mahirap maghatid sa brute force. Ngunit hanggat ang lahat ng puwersa ay maaaring maging konsento, sa isang puntong iyon, na Cosmic Stone now, ay bumagsak sa isang gugulo. Tingnan ang henyo na ito. Ano ang ginagawa niya? Sa tingin niya ay isang maliit na bato. Maaaring buksan ang misteryosong meteorite Eron na ito. Narinig ko, siya ay nahulog lamang mula sa ikalimang palapag. Sa tingin ko, siya ay dapat na bumagsak at hit ang kanyang ulo. Ethan, aking anak, ano ang eksaktong ginagawa mo? Ina, maghintay na ako. Kunin ang kayamanan mula sa bato na ito. Ito ang lugar. Break. Nagsisimula ito. Crack. Dito mismo iyon. Sige, basagin mo. Sinusubukan mo pa ring basagin. Munting henyo, marami ka nang pinapanood na fantasy. Akala mo ba talaga ikaw yung pinili? Nakakatawa ka. Grabe ako makatawa. Naiiyak na ko. Munting henyo. Lumabas ka na dyan sa lungga mo. Lumayas ka. Huwag mong hiyain ang pamilya Peterson. Ethan, dali, lumapit ka dito. Impossible. Ako, malinaw na tinamaan ko ang tamang lugar. Paano to nagkamali? Lahat. Malapit nang magsimula ang kompetisyon sa pagtatasa. Bakit kayo nakatayo dyan? Pumasok na kayo. Huwag ninyong antalahin ang kaganapan. Huwag kayong tumunganga dyan. Tara na, tara na. Ethan, maging mabait ka at sumama sa akin. Nanay, kailangan mo itong makita. Ito ang yaman ng pamilya Peterson. Paul, alam mo ba, ang anak ni Clara Davis ay nangahas insultuhin ang mga ninuno. Ipinagyabang niya pa na kaya niyang hati ang Cosmic Stone sa looban. Ang munting henyong yun. Ginagamit pa rin niya ang kanyang kamay. Hindi, ang ulo niya para basagin ang bato. Si Tita Clara ay nabuntis bago ikasal noon, kaya pinalaki niya ang anak niya para insultuhan. Kay laking pagsuway, Clara Davis. Bakit hindi ka lumuluhod? Tanggapin mo ang parusa para sa anak mo. Lumuhod. Bumaba. Lumuhod ka na ngayon din. Lumuhod ka sa harap naming lahat. Sino ang nangahas paluhurin ang nanay ko? Nanay, tulungan niyo po ako. Ang munting henyong to ay tapat, hindi ba? Kung naaawa ka sa nanay mo, tanggapin mo ang palo. Paul Peterson, nagpabaya lang si Ethan. Ako na ang luluhod para sa kanya. Tumatanggap ng parusa ng mga ninuno. Tama na yan. Ngayon ang kompetisyon ng pamilya Peterson sa pagtatasa. Gusto nyo bang pagtawanan? Tayo ng mga tagalabas. Kunin mo ang munting henyo mo at lumayas kayo dito. Huwag ka nang magpagago. Hindi, masama to, Patriarch. Ang Cosmic Stone ng mga ninuno ay nabasag. Ano ang sinabi mo? May bumaklas sa bato ng kalawakan. Ang makakabasag sa bato ng kalawakan ay dapat isang dalubhasa sa tatlong sukdulang teknika ng Angkan Peterson. Hanapin siya. Kahit libay natin ang mundo, dapat nating mahanap ang bumasag sa bato ng kalawakan. Ang sino mang makahanap sa kanya, dot ang magiging puno ng Angkan Peterson. Opo, Ginoong Peterson. Hindi natin dapat pahintulutang maunahan tayo. Ang posisyon ng puno ng angkan ay dapat mapasa iyo, kung hindi siya mapapasa atin. Tatay, huwag kayong mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tauhan. Huwag nang maghanap, narito ako. Inay, ako ang bumasag sa batong iyon. Ako ang susunod na puno ng angkan. Xiaoxin, huwag kang magsinungaling.
Ang tatlong teknikang kin ay matagal nang nawala. Kahit ako'y hindi natutunan. Paano mo masasagot iyan bilang bata? Inay, hindi ako nagsisinungaling. Sa kakayahan mo, maglalabas ka sa bato ng kalawakan, isang baguhan ka lamang sa pagtatasa. Kahit ako'y hindi karapat-dapat, nabasagin ang bato ng kalawakan. Sino ka ba upang magmalaki? Kung hindi mo nabasag, patunay lamang na mas mahina ka pa sa isang bata. Ano ang sinabi mo? Siya'y bata pa, edad ng pagpapakitang gilas. Huwag ninyo siyang pansinin. HMPH, Clara Davis. Ito ba ang mabuteng anak na pinalaki mo? Walang galang sa matatanda, punong-puno ng kasinungalingan, at nanggugulo pa rito. Nais mo bang alisin ang iyong karapatan sa paligsahan at pilitin kang magpakasal sa angkan Blackwood, Lolo? Kung sinasabi nitong batang ito na siya ang bumusag sa bato ng kalawakan, ay pakitang tunay dot ang kanyang kakayahan. Kung hindi, mabawalang puri ang kanchin sa pagtrato sa henyo. Mga tauhan, maghanda ng tsaa. Binibining Davis, ngayong araw, kaming tatlo ay pipili ng hilaw na bato. Kung ang halaga ng inyong mga napiling bato ay magkasamang, hihigit sa akin, titigil ang kasunduan ninyo sa angkan Blackwood. Ngunit kung matatalo kayo, hindi lamang kayo mapapakasal kay G. Blackwood, kundi ako mismo ang magpapagutay sa batang ito at itatakwil sa angkan. Ano sa palagay ninyo? Tatay, si Xiaoxin ay bata pa, hindi pa sanay sa pagtatasa. Inay, huwag nang makiusap sa kanila. Ang pustahang ito ay tinatanggap ko, ngunit kung matatalo ka, mananatili ang usapan. Kailangan mong lumuhod, kumatawan sa mga Peterson at humingi ng tawad sa aking ina at sa akin at magmakaaba bilang pagsisisi. Sige, maging gayon nga, usapang naitatag, walang atrasan, paligsahan sa pagtatasa ng pamilyang Peterson. Magsisimula na. Kahit may talino si Paul, ako'y sanay sa pagtatasa mula pa noong bata. Dating pinagmamalaki ng mga Peterson, may laban ako sa kanya. Hindi imposibleng ako'y manalo. Inay, huwag matakot, tiyak na tayo ang mananalo. Mananalo? Talaga? Ano ang iyong panghawakan? Binibini Davis, makinig ka, nabihasa ko na ang Spirit Touch, isa sa 3 dakilang teknik ng mga Peterson. Ngayon, masdan mo ang kapangyarihan nito. Ano, natalino pala ni Paul ang isa sa dakilang teknik ng mga Peterson. Ang Spirit Touch, sabi ng alamat, ang ating ninuno'y bihasa sa Jade, nagtatag ng ating angkan. Salamat sa Spirit Touch. Ha, napakagaling. Karapat dapat maging anak ko. Karapat dapat sa ngalan ng mga Peterson sa pinakamahusay na lahi. Pagdating ng panahon, anak, ikaw na ang magiging punong Peterson. Ang Spirit Touch ay unang yugto ng 3 dakilang teknik ng angkan. Para sa isang tulad niyang bata na makabisado ng Spirit Touch, talagang pinagpala ang ating angkan. Ito na. Walang duda, isang napakagandang Imperial Emerald. Ang lakas naman, hindi pa niya binabaklas ang bato. Nadarama na ang Jade sa loob. Ito, isang tunay na Imperial Emerald at napakalaking piraso. Ang kulay at laki nito ay nagpapahiwatig. Na halagang $100 100 milyon pataas ito. Akala ko hindi ko na ito makikita. Ang nawawalang Spirit Touch ng mga Peterson. Hindi na sayang ang buhay ko. May maihahambing pa ba? Huwag na nating sayangin ang oras. Dapat na silang magbigay na. Ethan, ano nang nangyayari? Mukhang talo. Nanay, sinong nagsabing talo na tayo? Ang batong hawak mo, kahit may Imperial Emerald, hindi regular ang tibo at napakahina. Palatandaan ito ng kawalan ng laman. Ganun ba? Ang inyong milyon-milyong ay isang makintab ngunit walang kwentang basura, di ba? Bata, nababaliw ka na ba? Pintig ng Jade. Paano may pintig ang bato? Niloloko mo ba kami? Ang mismong pintig ng Jade. Binanggit ng lolo ko ang aming nawawalang spirit hearing ng mga Peterson. Una sa 3 ultimate techniques, nakarinig ng pintig ng lahat ng bagay. Natutunan ba nitong bata ang spirit hearing ng aming pamilya? Imposible, 8 taong gulang lang ito. Talagang imposible. Spirit Touch, ang pinakahina sa 3 teknikes ng mga Peterson. Nakakadiskubre ng Jade, ngunit di nito nakikita, hugis o laki ng Jade. Sa tingin ko, ang milyon-milyong batong ito ay isang watermelon Jade na walang laman, di ba? Kalokohan, watermelon Jade. Ipapakita ko sa inyo. Dot ang kapangyarihan ng Spirit Touch. Sige na, hatiin nyo para malaman. Imperial Emerald nga. Ito ang Imperial Emerald. Tunay nga itong Imperial Emerald, mukhang si Paul, ay tunay na bihasa sa Spirit Touch. Ang Paul na ito ay tunay na tagapagmana ng pamilyang Peterson sa henerasyong ito. Ngunit nakakalungkot. Diyos ko, tama pala ang batang iyon. Ang Imperial Emerald ay manipis na lamang. Walang laman sa loob. Parang malaking pakwan. Imposible.
Ang spirit touch ko ay nakakita ng Jade. Paano ito nangyari? Sinabi ko na ito, ang Spirit Touch ay pinakahina. Sa tatlong teknik ng mga Peterson, pinakamatagal, makikita lang nito ang Jade, hanggang 1 pulgada sa bato. Ipagmamalaki mo pa, nakakahiya. Ang batong pinili ni Paul, de kalidad man ang Jade. Kakaiba ang hugis. Pinakamataas, $250,000 lang ang halaga. May pag-asa pa kami ni Ethan. Nakuha ni Paul ang Imperial Emerald. Mataas ang kalidad ng Jade, ngunit pangit ang hugis. Ang halaga nito ay $250,000 lang, Clara Davis. Dahil ito sa malas ng anak mo, kung hindi dahil sa kanya, bakit $250,000 lang ang aking nakuha? Paul Peterson, kulang ang kakayahan mo. Mali ang napili mong Jade. Anong kinalaman ni Ethan? Ethan, lumaki ka na. Hindi kita tinuruan ng mga teknik sa pagkilatis. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ang tamang paraan. Sige, Nay. Magaspang ang mga guhit. Maganda ang kulay. Ethan, ang batong ito ay may dekalidad na Jade. Malinaw sa ilaw. Malakas ang Jade. Mahusay ang lagusan ng bato, kaya maganda ang kalidad ng Jade. Ginoo, ito ang tamang bato. Ethan, anak, manalo ka sa paligsahan at ituturo ko sa iyo ang iba pang teknik. Lumitaw ang berde. Talagang nagliliwanag ang berdeng kulay. Si Clara Davis na ito, matagal na asawa't ina sa tahanan, nandyan pa rin ang kanyang galing, sa pagkilatis ng mga hiyas. Ngayon, sino ang mananalo't matatalo? Mahirap sabihin. Pinakamataas na uri ng berdeng Jade. Ngunit sa kasamaang palad, Isang primera klaseng esmeralda, napakagandang kulay, perpektong hugis. Sayang lamang, may basag sa ilalim. Ang halaga nito, $3,000,000. Paano nangyari ito? Posible kaya? Sinusubukan ba talaga ng tadhana na paghiwalayin kami ng anak ko? Walang kwentang ilawang nagsisilay sa tubig. Paboritong anak ng langit. Katawa-tawa, natalo pa rin siya sa aking spirit touch, hindi ba? Ang pasaway na babae mula sa angkan ng Peterson, nangangarap pa ring manalo laban sa paboritong anak ng aming angkat. Isang malaking pantasya, mga gwardya. Dalhin ninyo ang babaeng ito patungo sa angkan ng Blackwood. Pagkatapos, baliin ang mga buto ng batang ito at pakainin sa mga asong gubat. sino ang may lakas ng loob hawakan sina? Kanina yung tapang mo pa? Ano, ngayong natalo ka na, ayaw mo na bang aminin? Sino ang nagsabing natalo kami? Hindi pa ako nakakapili ng batong-bato. Makinig ka, batang walang hiya, inaaksaya mo ang oras nating lahat. Masaya ka ba dyan? Kahit ang ina mo, aminado namang hindi ka niya, tinuruan ng pagkilatis. Bata ka lamang, tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras ng lahat. Ano? Natatakot ka ba sa pipiliin kong batong-bato? Takot kang matalo mo. Paul Peterson, ganun ba kababa ang tiwala mo sa sarili? Matatakot sa'yo? Imposible. Sige, bigyan kita ng ilang minuto pa, kapag natalo ka na. Ako mismo ang magpapatupad ng parusa, bubugbugin kita, batang walang hiya, hanggang mamatay. Inay, magtiwala ka sa akin. Pipiliin ko ang pinakamahalagang batong-bato upang mailigtas ka sa impyernong angkan ng Peterson. Nalalapit na ang kamatayan, nagpapanggap ka pang mahiwaga. Ang mga kagalingan ng Peterson ay may 3 antas. Spirit Touch sa Spirit Sight sa lalim, mga pangunahing baitang lamang. Ang 2 antas na Spirit Hearing, nakaririnig sa tibok ng buhay. Ito ang tunay na rurok ng kaalaman. Noong nakaraan kong buhay, hari ako sa mundo ng pagkilatis dahil sa kasanayang ito. Malakas at matatag ang tibok nito. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa iyo, Paul, ang tunay na 3 dakilang kagalingan ng Peterson, ang tunay na kadakilaan. Nakita ko ba iyon ng tama? Ang mga mata ng batang yon, lumiliwanag ng berde, 2 antas ng kakayahan ng mga Peterson. Palatandaan ng pagsasagawa ng Spirit Sight, maaari kayang ang batang ito talagang alam ang 3 pangunahing teknik. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung tatanungin mo ako, may sakit sa mata lang yan na glaucoma. Huwag kang manatili dito, nagpapadala sa takot. Maaari kayang, ang apo ko, talagang alam ang 3 teknik ng mga Peterson. Paul Peterson, tiyak na matatalo ka.
Ito ang pipiliin ko. Batugan kang bata ka. Akala mo ba mas mahalaga ang malaking bato? Hindi naman pampresyo ang laki. Nandito tayo para tumentiyan ng Jade. Hindi para mangolekta ng basura. Hindi sukatan ng bigat. Akala ko kasi, yang batang yon, marunong ng spirit sight. Mukhang tama ka pala. Glaucoma lang talaga mayroon siya. Sayang lang ang oras natin. Lene, Mukhang. Tumatanda na talaga ako. Naisip ko pa namang, isang batang tulad niya. Ang magmamana ng 3 teknik ng angkan namin. Ethan, makinis ang batong ito. Walang pattern ng buhangin. Walang jade sa loob nito. Bilisan mo, palitan mo. Hindi ito pwede. Ako na ang papalit. Hoy, sandali. Tita Clara, teka. Sabi nga, usapan ay usapan. Dapat to pa rin ang usapan. Dahil ang batang ito ay pinili na ang kanyang desisyon. Hindi na ito. Maaaring baguhin pa. Kayong mag-ina, maghintay kayo. Mamatay sa kahihiyan. nanay, tiwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong mananalo tayo. Sir, hatiin niyo po. May jade dito sigurado. Puro kulay abong bato lang. Walang jade sa loob. Ethan, okay ka lang ba? Mukhang natalo na tayo. Ano pang ginagawa nyo dyan? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Nadala nyo? Bilasan nyo? Palayasin nyo? Ang batang to. Pero ako, narinig ko talaga kanina. Mali ang pagkakaputol niya. Dilat ang mga mata at tingnan mabuti. Sa loob nito, may jade ba o wala? Hamog ng jade, gintong liwanag. Palatandaan ng pagkabunyag ng mamahaling jade. Ito ay natural at pinakamataas na kalidad. Naisdang anyo ng pinakamalinis na puting jade. Ang natural at pinakamataas na antas na isdang pinakamalinis na puting jade bagamat hindi kalakihan, ay nagkakahalaga ng hindi bababasa, 20 milyong dolyar. Kung isasama ang hilaw na batong hinalungkat nina, lampas 5 milyon dolyar ang halaga. Paul Peterson, natalo ka. Imposible. Hindi totoo. Likas na isdang anyo ng pinakamalinis na puting jade gawa sa fossil ng isda na naging jade. Ang artistikong halaga at arkeolohikal na katangian ay walang katumbas. Dahil kami ang nanalo, batay sa kasunduan, ang kasal ni nanay sa angkan ng Blackwood ay nawalan ng bisa, at ikaw dapat lumuhod sa harap ko at ni nanay manikluhod at humingi ng tawad. Nanay, pakinggan mo. Sabi ko na ito sa'yo, hindi ko hahayaang apihin kanino man. Swerteng tiyamba lang ito. Tsamba-tsamba lang. Akala mo ba, bida ka sa telenovela? Ang matalo sa'yo, hindi ko tatanggapin. Ayaw umami. Ano ng problema? Paul Peterson, binabali mo ang usapan. Hindi ba tinuruan ng Angkan Peterson ng prinsipyong usapan ay usapan at pagtanggap sa pagkatalo? O ang Angkan Peterson ba ay tinuruan kang magwala na lang at magsinungaling? Walang galang. Ang Angkan Peterson ay hindi para sa batang pasaway na tulad mo. Magwala rito. Tama, dapat matapos na ito. Dito at ngayon din. Matatapos, matandang uto-uto ka, huwag mong isiping dahil matanda ka na. Pwede ka nang maghari-hariya. Sa tingin mo ba, mga tanga kaming lahat, napapayag kaming apihin mo? Sa pagsira sa pangako sa bata, Ginoong Peterson, wala ka ng dignidad. Ang lakas ng loob mo. Ama kong mahal. Lolo ko. Lumura lang ng kaunting dugo, akala mo makakagulo ka na. Usapan ay usapan ngayong araw na ito, kahit mamatay ka man dito. Dapat kang umamin ng pagkatalo. Walang galang na bata. Batang pasaway, bilang puno ng Angkan Peterson, ipinapahayag ko na simula ngayon, si Ethan Miller ay pinatalsik sa Angkan Peterson at wala nang kinalaman sa Angkan Peterson. Matandang gago. Ang kasuklam-suklam na mansyon ng Petersons. Sawa na ako sa lahat ng ito. Nanay, alis na tayo. Clara Davis. Ang Angkan Blackwood na pinakamahusay sa pag-appraise sa Silverwood District, kontrolado legal man o illegal, matapang ka pa rin tumanggi sa kanila, kaya mo bang harapin ang resulta? Pinakamagaling sa Silverwood, mayabang pa sila, habang ayaw ni nanay, walang makakapilit sa kanya. Isang batang hampas lupa ka lang, nagsasalita ka ng malalaking salita. G. Blackwood. Ang inyong pagdating sa pamilyang Peterson, sa aming ika-10 taong paligsahan sa pagtatasa, ay tunay na karangalan, sa aming simpleng tahanan.
Isang pangatlong klase lang na pamilya, nagdadaos ng paligsahang pantasa. Inaasahan ba ninyong dadalo ako? Bakit kayo nandito ngayon? Narito ako para tingnan kung ang mga Peterson ay may death wish na. Paulit-ulit na naantala ang kasal. Ano? Ginagago nyo ba ang pamilyang Blackwood? Dapat kong sabihin, kagalang-galang ang inyong angkan. Kaka-rating ko lang, may narinig na ako ng hamak sa mga Blackwood. Ginoong Blackwood, huwag po kayong magalit. Yun po'y anak ng tiya kong pinakamamahal na anak, nagsasabi lang ng kalokohan. Aayusin namin siya kagad. May anak na siya, at napakabata pa niya. Ngayon, titingnan ko na ang paninda. Alisin mo ang marumi mong kamay sa kanya. Nanalo na ako sa pustahan sa mga Peterson. Hindi pa kakasalan ng nanay ko. Ang ulol na tulad mo. Pangahas mong ginamit ang babae ko bilang pusta, tapos paparinggan mo akong ulol? Mga Peterson, gusto nyo bang maglaho na kayo? Hindi po, syempre hindi. G. Blackwood, pakikalmahin ninyo po. Kalokohan lang ng bata ito. Paano namin? Maglalaro sa inyong kasal? Opo, G. Blackwood. Nakahanda na rin po ang silid para sa inyong pagtulugan. Kung hindi po kayo masyadong mapili, maaari po tayong magsama ngayong gabi mismo. Habang nandito ako, walang makakalapit sa nanay ko. Makinig ka, bata. Hindi lang hawakan ng nanay mo. Kung gugustuhin ko, maaari ko siyang kunin sa harap mo. At wala kang magagawa kundi manood. Nakakalungkot lang na ayaw kong magpakita ng lakas. Di ba't sabi mo natalo mo na ang mga Peterson na ito? Kung gusto mong iligtas ang nanay mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Hamon kita sa isang pustahan. Ano ang pusta? Magsisimula tayo ng larong makabuwis na. Ang pusta ay ang nanay mo at ang 100 taong yaman ng mga Peterson. Huwag po, G. Blackwood. Sasali ako sa pustahan. Sasali ako sa pustahan na yan. Pero paano kung ikaw ang matalo? Hahaha, talagang kayabangan ito. Pero nakakainganyo naman ito. Kung sakaling matalo ako sa pustahang ito, ako mismo ang maghihinto sa kasunduan, at ibibigay ko ang kalahati ng yaman ng angkan naming Blackwood. Ng buong pagsunod. Usapan na yan, ang makipagsapalaran kay A. Blackwood ay naghahanap lang ng problema. Naku naman. Wakas na ng angkan ng Peterson. Sumpa sa angkan ng ganyang henyo. Hoy, batang henyo, tumahimik ka. Pinagtabuyan ka na ni Lolo. Tinanggal ka sa angkan ng Peterson. Anong karapatan mong ipusta ang kapalaran naming? Ginoong Blackwood, itinakwil na ng aming angkan. Ang henyong ito, wala siyang karapatang kumatawan sa amin. Oo, tama. Ginoong Blackwood, gawin niyo sa kanya ang gusto niyo. Huwag lang isama ang angkan ng Peterson. Paano kayo, mga matatanda ng Peterson? Mas duwag pa sa isang bata? Kung sinasabi ninyong, hindi siya karapat-dapat kumatawan. Lahat kayo sa Peterson ang kalaban ko. Tatay. Lolo, hindi natin kakayanin. Si G. Blackwood ang nangungunang tagapagtasaha sa Silverwood. Kung makikipagkumpetensya tayo, talagang matatalo tayo. Parang ginaganti tayo ng batang henyong ito. Sinasadya niyang tanggapin ng pakigan. Sa ganitong paraan, kailangan lang nating ihandog kay G. Blackwood ang magandang babaeng ito para maligtas ang angkan natin. Mga tauhan, hulihin niyo si Clara Davis agad. Sino ang maglakas loob? Ano pang hinihintay nyo? Bata lang yan. Bilasin nyo, hulihin nyo. Tama na yan. Hindi ba, naunawaan ng angkan Peterson? Ang sinabi ko, sumabak kayo ng maayos, o isuko nyo ang buong angkan. Pumili kayo. Mahirap ba intindihin yan? Katahimikan. Sige, bibigyan ko kayo ng 3 segundo para mag-isip. 3. Si A. Blackwood ay henyo sa pagtatasa. Noong 15 taong gulang, nanalo na siya sa Silverwood Appraisal Competition. Nang unang gantimpala, kahit pagsama-samahin ang Peterson, hindi natin siya kayang pantayan. Pagkatapos ng araw na ito, bura na ang angkan ng Peterson. 2. Si G. Blackwood. Kalamidad talaga ito. Ibig tatere ng langit ang Peterson. Wasakin ang aking angkan. 1. Sa ganito na nga ang bagsak. Kung lalaban tayo ng buong tapang, baka may pag-asang mabuhay. Lalaban tayo. Mabuti. Napakagaling. Halika na. Ang mga patakaran ay simple. May 2 kahon ako ng mga antigo, may tunay na mga gamit, at peke. Meron kayong isang insenso para pumili. Pumili ng 10 anti-gang bagay. Sa 10 napili, ang may mas maraming tunay na mananalo. Madali lang, di ba? At syempre, kung sakaling may taga Peterson ang makakatalo sa akin, papanagan ko kayo. Nang 12 taong gulang si G. Blackwood, nag-aral na siya sa mga dalubhasa sa pagkilala ng pambansang kayamanan. Wakas na tayo. Magpasuko na lang kaya sila. Huwag na kayong magkagulo. Ganon ba? Para matalo siya, ako lang ang kailangan. Lolo, itong henyong ito ay gumaganti laban sa pamilyang Peterson. Kaya ganito siya magsalita. Tama siya, Tay. Ang batang henyong ito ay sinasadya ang inaasar si G. Blackwood para labanan ng ating pamilya. Kapag natalo tayo sa kompetisyon, siya at ang kanyang ina ay hindi mawawalan. Ngunit ang pamilyang Peterson ang mawawasak ng tuluyan.
Clara Davis, tingnan mo nga ito. Ito ba ang henyong anak na pinalaki mo ng buong puso? Tay, hindi po talaga ganun. Nanay, hindi sila naniniwala sa akin. Eh di huwag na lang. Ethan, lumampas ka na sa limitasyon. Tigilan mo na ito. Nakikiusap ako. Sige na, kahit gaano kasama ang pamilyang Peterson. Tahanan pa rin natin ito. Sige na. Tama na yan. Wala akong oras para sayangin dito sa inyo. Ngayong araw, espesyal kong inanyayahan ng isang elder mula sa National Appraisal Guild. Ang kagalang-galang na Elder Matthews bilang hukom. Si G. Blackwood ay nag-anyaya ng isa sa 4 na dakilang elder ng National Appraisal Guild. Si Elder Matthews, malaki ang impluensya ng pamilyang Blackwood. Magsisimula na ang kompetisyon. Pamilyang Peterson, sino ang unang isasali ninyo? Hindi nyo sigurong isasali ang batang walang karanasan na ito para sumali, di ba? Wala, elder ka ng National Appraisal Guild. Ethan, igalang mo ang elder. Syempre naman, kahit na nakatalo nitong batang henyo, ang aking apo kanina, sa seryosong kompetisyong ito, ang pamilyang Peterson, ay maaasahan lang ng aking panganay na apo, si Paul Peterson. Paul, nakaasa sa'yo ang pamilyang Peterson. Huwag po kayong mag-alala, lolo. Gamit ang aking spirit touch, madaling makikilala ang tunay. Sa peke, ano ang nangyayari? Naramdaman ng aking spirit touch na ang bilang ng mga tunay na bagay ay higit sa 10. Anong nangyayari dito? Nabigo ba ang aking spirit touch sa pagkilala? Ito na ba ang pinakamagaling ng angkan ng Peterson? Isang tanga lang pala siya. Ang spirit touch ng mga Peterson ay para lang tumukoy ng materyales, pang-eksperto sa pagkilala ng Jade. Pero ang edad ng anti-gang bagay ay hindi matutukoy sa simpleng paghipo lang. Paul Peterson, mas mabuting suriing mabuti ninyo. Ang ilang pekeng bagay dito ay napakagaling ng pagkagawa. Kaya petsa lang ang makakapagsabi kung tunay o hindi. Nakapili na ako ng 10 bagay. Gaya ng inaasahan kay E. Peterson, pinakamalakas na tagapagmana, sa loob 15 minuto, nakapili na siya ng 10 bagay. Tiyak na tayo mananalo. Magaling. Totoong tunay ang 10 ito. Anak, siguradong panalo tayo. Bakit kayo nagdidiwang ng masyadong maaga? Nakakahinayang, siyam lamang sa 10 bagay ang tunay. Hoy batang pantas, hinayaan ka naming manatili. Kahit pwede ka naming palayasin, ngayon nanlalait ka pa, sarahan mo ang iyong masamang bibig. Ethan, huwag kang magsalita ng pabara. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng angkan Peterson. Batay sa hatol. Siyam na tunay na bagay, at isang peke. Baka naman hindi aksidente ang pagkapanalo nitong bata kay Paul. Talagang ganoon. May iba pa bang kalaban ang angkan ng Peterson? Kung wala, aalis na ako. Ito na ang huli. Ang bilis ni G. Blackwood, 10 bagay agad, ang napili sa isang kisap. Sa kagalingan ni A. Blackwood, tiyak na matatalo ang mga Peterson. Lolo, walang perpektong pagkilala sa Antigo. Kahit mabilis si G. Blackwood, baka hindi mas mataas ang tunay na kanyang nakita. Hindi ka lang makapal ang mukha, ang tiwala mo naman sa sarili ay pang-unang klase sa buong Silverwood. 10 bagay, totoo nga. Lahat ng ito ay tunay. Ang 10 bagay ay tunay ng mga Antigo. Wakas na ng pamilyang Peterson. Lagi kong sinasabi na ang mga Peterson ay puro palabas walang laman. Si G. Blackwood kayang durugi sa isang kisap ng kanyang daliri. Nabalitaan kung ang mga ninuno nila Peterson ay pinakamahusay na taga-uri noon. Nakakadismaya ang kanilang mga apo ay ganito kaina. Kasalanan mo ito lahat, maliit na henyo ka. Clara Davis, ikaw at ang anak mo, ang Some-Ire sa pamilyang Peterson. Sa ngayon, sana'y maipapatay ko kayong dalawa. Ginoong Blackwood. Awa naman po, Ginoong Blackwood.
Pakiusap, kahabagan ninyo, ang pamilyang Peterson. Iligtas ang buhay ng daan-daang miyembro, Ginoong Blackwood, para sa aking tiyahin, noon. Isang hamak na talunan na tulad mo, ang manggahas makipagkasundo sa akin. Hayaan ninyong ilantad ko ang katotohanan. Alam ko talaga kung aling mga bagay. Sa dalawang kahon ang tunay, at alin ang peke. Nang tanggapin ninyo ang hamon, ang wakas ng pamilyang Peterson ay tuluyan ng natatak. Ang dalaga ay mananatili dito. Ang lahat ay umalis na sa estado ng Peterson. Ang 100 taong pundasyon ng Peterson ay winasak ng aking mga kamay. Ano na ang susunod? Gusto talaga nitong masama na pakasalan ng nanay. Nagpaalam ba siya sa akin? Ang tibok ng mahalagang jade. Ang batong iyon sa kamay mo, kahit may esmeralda, hindi regular ang tibok. Ito'y palatandaan ng kawalan ng laman. Masasabi kong, isang makina, batong walang silbi. Pinakadalisay na puting jade na hugis isda. Ang gintong ningning ng jade. Ito'y tanda ng pagsilang ng mahalagang jade. Isang natural na, pinakamahusay na puting jade. Kung tunay na naman ni Ethan Miller, ang mga kakayahan ng pamilyang Peterson. Marahil, may pag-asang natitira sa pamilyang Peterson. Sinong nagsabing wala nang natira? Ang batang apo ko'y hindi pa lumalaban. Sinong nagsabing wala nang natitira sa angkan Peterson? Ang batang apo ko'y hindi pa man lumalaban. Lolo, nawawala na ba ang isip mo? Natalo na tayo. Pagpapadala sa batang henyong ito, ay lalong magdadala ng kahihiyan. Sa angkan nating Peterson, di ba? Tumahimik ka. Kapag sumampa si Ethan, may pag-asa pa tayo. Ang pag-urong ay katumbas ng pagkatalo. Pwede akong sumampa, pero si Paul Peterson, tuparin mo ang usapan natin. Lumuhod ka, at humingi ng tawad sa nanay ko at sa akin. Batang henyo ka, akala mo sino ka? Para paiyakan mo akong lumuhad sa inyo? Lolo, huwag kang umasa. Sa batang henyong ito, kung sisuko tayo, makaliligtas tayo. Pero kung ibibigay natin lahat ng angkan Peterson, sa batang ito, talagang mawawasak tayo. Kung hindi ako ang pagtitiwalaan, sino pa, sa torpeng ito, natalo ng todo? Sinong tinatawag mong tanga? Ako ang pinili ng angkan Peterson. Ang kapal mo, batang henyo, mandurugas ako? Pinili, natalo mo pa rin ako, di ba? Siyam lang ang tunay na nahuli mo. Sa totoo lang, Lolo, kung hindi dahil sa nanay ko, wala akong pakialam kung mawasak ang angkan nyo. Nandito na ang pagkakataon. Kung gusto nyong manalo, ako lang ang makakatulong. Pero may kondisyon, dapat lumuhod itong tanga, at humingi ng tawad sa amin. Sa kalagayan natin ngayon, si Ethan lang ang may kakayahan para baguhin ang laban. Kailangan kong samantalahin ito. Paul, lumuhod ka ngayon din. Humiling ka ng tawad kina Ethan at tiya mo. Lolo, hindi ko naman. Lumuhod ka na. Paumanhin, nagkamali ako. Pwede na ba tayong sumali? Nanay, tiwala ka sa akin. Ha. Kaya pala malapit ng mabasak ang mga Peterson. Iniwan nila ang lahat ng pag-asa sa kamay ng isang bata. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo ako talunit. Ipipikit ang mata. Bakit? Mananalo ako sa kanya ng nakapikit. Hindi patas na laban yon. Ang laking kapal ng mukha. Panggigilit, hayagang panunulsol ito. Itong batang ito, walang galang kay G. Blackwood. Ethan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Paano ka makakahanap ng artifact ng nakapiring? Lolo, ito ba yung pinagmulan ng pagluhod at pagsusumamo ko? Opo, ama, nauubusan na kayo ng bait. Pinapaluhod niyo si Paul. Sa batang ito, wala siyang alam sa pagtatasa ng artifact. Ito'y malinaw, nakahihiyan sa angkan Peterson. Tol, hindi lang simpleng panggigilit ito. Naguhukay ka ng sarili mong libing. Yamang wala kang pakialam sa angkan Peterson. Kapag natalo ka sa paligsahan, bubugbugin ko ang buong angkan, kasama ng iyong kapalaran. Nay, tulungan mo akong pindutin mga antigo. Pindutin bawat isa. Huwag magmadali. Tol, akala mo ba ang pagpindot sa antigo, ang susi sa pagkakaiba ng tunay? Wala kang sa lugar. Walang-wala kang alam sa teknik ng pagtatasa. Lumabas ka na riyan. Umalis ka na. Nay, huwag silang pansinin. Ipagpatuloy mo lang ang pagpindot. Ethan, anong ginagawa mo? Malapit nang maubos ang insenso. Bakit ka nakatayo lang dyan? Nay, ipagpatuloy ang pagpindot. Lolo, sinabi ko na sa inyo, napaalalahanan ko na kayo sa batang ito, sa malikot na batang ito, at ngayon, eto ang nangyari. Si Raulo na siyang mag-akala na makikilala ang tunay sa peke, sa tunog lamang, pangarap na gawa-gawa, hindi ba ito imposible?
Baka naman, ay nagkamali ako? Siyang dynasty tripod sa Hilagang Kanluran. By Jade Dis sa Timog Silangan. Huwag kalimutan ang mahalagang asul at puting porselana. At Northern Song Imperial Kilnware. At ito. Yan. At yung piraso. Pati yung dip. At Ruwer Bow. Tunay na ang 10 ito ay tunay. Zhang, simulan nating tiyakin. Sige, tama na. 1 piraso. 2 pang bagay. 3 piraso. 10 lahat-lahat. 10, tunay na. Lahat ay hindi peke. 1 artifact. 2. 3. 10. Lahat ng 10 ay tunay. Nagawa niya talaga nang nakapiring na pumili ng 1-0 tunay na piraso. Teka, ano? Imposible yan. 10 tunay na artifact, talagang 1-0 tunay na piraso, ang aming pamilya Peterson ay nailigtas. Ethan, talagang nagawa mo ito. Ma, sinabi ko na sa'yo hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Hindi talaga ako nagkamali sa kanya. Ang husay ng pagtatasa ng binata ay higit pa kay G. Blackwood. Ang pagbabalik ng pamilya Peterson ay abot kamay na. Tama na yan. Hindi ba kayo nagdiriwang nang medyo maaga? Tama, si Ethan at G. Blackwood ay pumili pareho ng 10 tunay na artifact. Tabla lang yan. Kalokohan, ang aming Ethan ay pumili ng nakapiring. Ito, paano sila magiging pareho? Siyempre, hindi sila pareho. Pinili ko ang 10 piraso sa loob ng kalahating oras ng insenso. Kaya, ako ang panalo. Ang mga panuntunan ay tungkol sa bilang ng piraso, hindi sa oras. Kahit na tungkol lang sa bilang ng piraso, higit pa, tabla lang. Tabla, gusto ko, kung ang batang si Ethan ay talaga nanalo sa kompetisyon, anong lugar ang maiiwan sa akin sa pamilya Peterson? G. Blackwood. Para ipakita ang aming sinseridad ng pamilya Peterson, sumasangayon pa rin kami na ipakasal ang aking tiyahin sa'yo. Oo Peterson, nakalimutan mo na ba ang pagmamakaawa mo na sumali kanina? Naniniwala akong ang mungkahi ni G. Peterson ay napakainam, matandang Peterson. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Payag po ba kayo o tatanggihan ng alyansang ito? Ethan, kahit nakahanap siya ng 10 tunay na artepakto, nasar niya si G. Blackwood. Mas mabuting ituloy na ang pagsasagawa ng kasal. Ipinapakita nito ang kabutihang loob ng mga Peterson at mapapakinabangan natin ang kapangyarihan ng mga Blackwood. Panalo tayong lahat. Sa tingin ko ang sinabi ni Paul ay may katuturan talaga. Ethan, hindi ko inasahan na may ganito kang talino. Simula ngayon, ang appraisal hall ng mga Peterson ay bukas na para sa'yo, ang mga mahalagang libro sa archive. Maaari mong hiramin ng libre. Ang aming pamilyang Peterson ay gagamitin lahat ng kakayahan para suportahan ka. Ang pandaigdigang paligsahan ng mga dalubhasa sa 10 araw mula ngayon. Ikaw, ang magre-representa sa mga Peterson. Hindi, Lolo, pakiusap, pakinggan ninyo ako. Ang pandaigdigang paligsahang ito ay isang posisyon lang para sa mga Peterson. Bakit siya ang papayagang sumali? Dahil nakapiring siya at nakapantay pa kay G. Blackwood. Dahil siya, ang nagligtas sa mga Peterson sa peligro. Sapat na ba itong dahilan para sa inyo? Tandang tanga ka, tigilang ang pagpapanggap, makasarili, mapagsamantala, at walang utang na loob ang mga ipinangako mo. Wala akong pakialam dyan. Ang ina mo ay ordinaryong miyembro ng mga Peterson na may karaniwang kakayahan. Para sa aming pamilya, siya ay mapapalitan. Ang pag-aasawa kay G. Blackwood ay swerte para sa kanya. Huwag kang walang utang na loob. Ang walang utang na loob ay ikaw. Sabi ko na, habang nandito ako, walang makapipilit sa nanay ko na gawin ang ayaw niya. Batugan ka. Kung nanalo ka sana, baka makapagsalita ka ng ganyan. Pero sa kasamaang palad, patas lang ang laban. Sino nagsabing patas? Ang ulo ng badha ay pek. Ikaw. Makinig ka, bata. Paano mo nasabing, peke ang Buddha head na napili ko? Nagsisinungaling siya para iligtas ang ina, isang elder ng Appraisal Guild. Ang mismo nang tumingin nito, paano ito naging peke? Itong batang ito, hindi lang ininsulto si G. Blackwood, pati mga elder ng Appraisal Guild ay naagrabyado. Malas talaga. Batugan ka, pinagdududahan mo ba ang pasya ko? Alam mo ba ang kahihinat na nito? Anong ginagawa mo? Paano mo sinira? Ang walang hanggang gintong Buddha head? Gintong badha head, dilat mong mabuti ang iyong mga mata. Ano ba talaga ang material nito?
Paano ito nangyari? Ano ang ibig mong sabihin? Paano ito nangyari? Gintong patong lamang ito, ang ulo ng badhang ito, gawa sa plaster. Pick ito, Ginoong Blackwood, natalo kayo. Imposible. Kahit ang matanda sa guild ay nagkamali, isang 10 taong gulang na bata ang nakalampas sa guild. Mga elder at Ginoong Blackwood. Hindi, talagang imposible ito. Paano ako nagkamali? Ginoong Blackwood, 1-0 hanggang 9 ang score. Mukhang natalo ka. Hindi, talagang imposible ito. Hindi ako matatalo sa'yo, sa isang batang lalaki. Ginoong Blackwood, natalo ka sa round na ito. Ang pagkatalo ay pagkatalo, tapos na. Hindi ka naman tatakbo sa pangako mo ngayon, di ba? Ikaw, talaga. May lakas ka ng loob. Makinig kang mabuti, simula ngayon. Ang kasunduan ni Clara Davis sa Blackwood family ay opisyal nang nakansela. Ethan, anak ko. Maraming salamat talaga. Nanay, nandito ako. Sinabi ko na noon pa. Habang nandito ako, walang manluloko sa'yo. Ginoong Blackwood, maliwanag na natalo ka. Ayon sa ating pustahan, ang kasal ng nanay ko sa Blackwood family ay nakansela. Sa kalahati ng kayamanan nyo, kailan nyo ibibigay? Ethan, nababaliw ka na ba? Hinihingi mo ang kalahati ng yaman ng Blackwood? Maliwanag na, hinahamak niya si G. Blackwood. Nakakaawa naman, napakabata pa, ang galing-galing, mamamatay sa kayabangan. Ginoong Blackwood, pakisuyong kumalma. Si Ethan ay bata pa at walang muwang, huwag ninyong damdamin. Hindi ko kukunin ang yaman nyo, kahit may katapangan pa ako. Matandang gago, ang aking mga tropeo, hindi mo desisyonan. Ginoong Blackwood, ang pagkatalo ay pagkatalo, tapos na. Hindi ka naman tatakbo sa pangako mo ngayon, di ba? Blackwood, ang pagkatalo ay pagkatalo. Hindi ka ba magbabackout sa ating kasunduan? Nababaliw ka ba? Oo, nanalo ka sa kompetisyon. Pero hindi mo pwedeng wasakin ang mga Peterson. Kung sakaling ang ng Peterson ay kumuha ng kalahati ng yaman ng Blackwood, sa sandaling iyon, haharapin natin ang galit ng angkan Blackwood. Paano mabubuhay ang mga Peterson sa Silverwood District kung mangyari yon? Landas tungo sa pagkawasak. Takot ka sa mga Blackwood. Ngunit ako, si Ethan Miller, hindi. Mabuti, talagang napakabuti. Sa buong Silverwood District, sa 400,000 square milya nito, ikaw ang unang humamon. Sa angkan Blackwood, at National Appraisal Guild ng sabay. Ikaw, batang ito, ang kauna-unahan. Sampung araw mula ngayon, sa International Artifact Appraisal Competition, ang aking angkan Blackwood ay maghahanda ng kabilang kalahati ng yaman. Hihintayin ka naming kunin ito. Umalis na tayo ngayon din. Talagang pinuputol na ng mga Blackwood ang lahat ng ugnayan sa mga Peterson. Ang mga Peterson ay wawakasan ngayon. Ang angkan Lincoln ay formal ng pumutol ng ugnayan sa angkan Peterson. Ang angkan Wood ay paputol rin ng ugnayan sa angkan Peterson. Nawalan na ng bisa ang lahat ng kasunduan. Pati ang angkan Taylor, ang angkan Martin, ang angkan Lewis, ang angkan Scott, Ang angkan Johnson, ang angkan Williams, ang angkan Adams, pare-pareho kaming pumutol ng ugnayan sa angkan Peterson. Tapos na, ganap nang nagwakas ang ating angkan Peterson. Clara Davis, ang batang ito na dala mo ang dahilan kung bakit bumagsak ang angkan Peterson. Hindi ko kayang panoorin, mabasak ang mga Peterson. Kung gayon, ikaw at ang batang ito ay pumunta sa mga Blackwood at magmakaawa. Kahit mamatay ako, hindi ako hihingi ng awa. Sige, kung hindi ka papayag, gagamitin ko ang lakas, mga gwardya, basagin ang mga buto nila, ihagis ang batang ito sa bakuran ng angkan Blackwood para mapawi ang galit ni G. Blackwood. Ama! Ethan, siya naman ang iyong apo. Inay, walang saysay ang pagmakaawa sa mga walang utang na loob. Papatayin mo ba ako? Dilat ang mga mata at tingnan mo kung ano itong tunay na dala ko. Ang makalangit na token. Ang Cosmic Stone. Binuksan mo talaga? Sabi ko na sa'yo, ang batong kosmiko ay talagang nabiyak ng aking kamay. Ito, ang aking nakuha mula sa loob nito. Wala pang 10 taong gula, kaya niyang biyakin ang batong kosmiko? Imposible ito. Nang mailantad ang sagisag ng langit, lahat ng pamilyang Peterson ay dapat sumunod. Tapos na ang lahat.
Naging hanggang matanda na ako. Ethan, ikaw, nabuksan mo na ang batong kosmiko at nakuha mo na ang sagisag ng langit. Ikaw, mula ngayon, ang magiging pinuno ng pamilyang Peterson. Ang ika-33 na pinuno ng pamilyang Peterson, Patrick Peterson, ay bumabati sa bagong pinuno, Ethan Miller. Buong Pitagang bumabati ang aming bagong pinunong kagalang-galang. Nang mailantad ang sagisag ng langit, ang pamilyang Peterson ay muling babangon. Pinuno ng pamilya, matandang ito. Sino ang may pakialam sa pwesto mo? Ang pamilyang Peterson man ay umasenso o mahulog. Wala akong pakialam. Makinig kayong lahat na miyembro ng pamilya. Itong pangyayari, kami ni nanay ay maghihiwalay na sa pamilyang Peterson simula sa araw na ito. Clara, maaari ka bang maging ganito kalupit? Na isusuka mo ang iyong sariling ama? Nagkamali ako, Clara. Nakikiusap ako sa'yo. Kumbinsihin mo si Ethan. Siya lang ang makapagpapanumbalik sa dating karangalan ng pamilyang Peterson. Tatay, sa mahabang panahon, ang trato niyo sa amin ni anak, kayo mismo ang nakakaalam nito. Nasa puso ninyo ang katotohanan. Pinagtiisan ko ito ng matagal. Ano ang naging resulta? Sinira mo ang pangako mo. Nanalo si Ethan sa kompetisyon, ngunit para sa pamilya, handang ipapapatay kami. Sawa na ako sa ganitong buhay. Ang tanging hiling ko ay lumaki. Ang anak ko nang ligtas at malus. Ayaw niya maging bayani. Huwag siyang pilitin ni Numan. Nanay, tayo na. Umalis na tayo dito. Nanay. Ang ina mo ay may cancer sa sikmura. Buti na lang naagapan ito. Kung mauoperahan agad, magagamot siya. Unang yugto ng kanser sa sikmura ang itinadhana mangyayari. Inay, mahal kong ina. Huwag kang mag-alala, inay. Sa buhay na ito, hindi kita pababayaan na magdusa ng tahimik sa sakit na ito. Doc, kailangan mong iligtas ang ina ko. HMM, nakikinig ako. Pero mataas ang gasto sa operasyon. Kailangan ng hindi bababa sa 1 milyon. Anak, makipag-ugnayan ka agad sa pamilya mo at pag-usapan ninyo ito. Pakiusap, tumawag kayo ng ambulansya. Pangligtas buhay. Huwag niyo siyang hawakan. Ako na ang magliligtas sa kanya. Tandaan mo ito, wala na tayong koneksyon. Ethan, ang card na ito ay may $10 milyong. Ituring mo itong kabayaran ng lolo mo sa inyong dalawa. Ulitin ko, ako na ang bahala sa pagpapagamot kay nanay. Pera ng pamilya Peterson. Marumi ito para sa akin kapag nalaman kong nakikialam kayo sa paggamot dito. Sisiguraduhin kong mawawala ang token na ito. Wala na akong ibang pamilya kundi si nanay. Wala na akong kamag-anak. Pero huwag kayong mag-alala, Doc. Ako ang bahala sa panggasto sa paggamot. Kayo na ang bahala sa pag-ayos ng operasyon. Sige, aayusin ko na. Pero, kailangan mong makapag-ipon ng 1 milyon sa loob ng 3 araw. Kapag hindi ka nakabayad sa 3 araw, ikakansela ang operasyon. 1 milyon sa 3 araw. Mukhang, sa Gemside Bazaar na lang ako asa. Salamat, Doc, sa inyong kabaitan. Sa 3 araw, tiyak kong makukuha ang 1 milyon. Ito na ang huling paghiwa. Jade, 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 Jade. Walang Jade. Bata, alam mo ba ang sugal sa bato? Wala ka pang alam. Nagmamagaling ka pa rito? Hayes, walang kwentang bato. Boss, magpatuloy po kayo sa paghiwa ng batong ito. Hoy, sige na, hindi ako naniniwala na makakakuha tayo ng panibagong walang kwentang bato. Sa kasamaang palad, isa na namang walang kwentang bato ito. Bata, subukan mong ulitin ang sinabi mo. Nakakaya mo bang makipagsugal sa akin? Kung ang batong ito mo ay wala pa ring Jade. Eddie. Ibigay mo na lang sa akin ang batong ito. Makinig ka, bata. Hindi mo kayang bilhin ng mura na bato na $10. Nagpapanggap ka pang eksperto? Anong sasabihin mo kapag may Jade pala ito? Yan eh, dito natin makikita. Pag nagkamali ako, buhay ko ay sa inyo na. Aking binatang kasama. Ang batong Jade na ito ay may luma at may kantab na iba. Dapat may ordinaryong klase ng Jade ito. Ipinagsusugal mo ang buhay mo sa kanya, hindi ba ito biro? Lolo, kailangan ko ng 1 milyon para sa pagpapagamot ng nanay ko. Sa ngayon, wala talaga akong pera. Ang batong ito ang tanging puhunan ko. Bata, ginagamit mo ang $10 para kumita ng 1 milyon para sa operasyon. Sige, dahil sa iyong kahangahangang pagmamahal sa magulang, ibibigay ko na sa iyo ang $10. Gusto kong makita kung paano mo papaliguin ang $10 para maging 1 milyon. Dahil ako mismo ang nangahas na sumugat, nangangahulugan ito na ang bato mo ay walang kahit 1% na Jade. Ginoo, hiwain nyo na agad. Inaabangan ko ang paghiwa sa akin, Jade.
Bata, naghahanap ka ng gulo. Huwag mo akong sisihin kung ako'y maging brutal, Ginoo. Sige, hihiwin na natin. Mukhang wala ng jade talaga. Batang paswerte ka ngayon. Itong walang halagang bato, ibinibigay ko sa'yo. Heto ang 10 dolyar, tingnan natin kung anong mahalagang bagay ang makukuha mo rito. Sige, kunin mo na. Sabihin niya may sakit ang nanay niya, nangangailangan ng milyon para sa gamutan, kaya kaya niyang gamitin ang 10 dolyar na batong ito para kumita ng milyon mula sa jade. Halatang halata ang gusot at magaspang na anyo ng batong hilaw. 1,000 dolyar lang ang halaga nito. Matalas ang tingin mo, Lolo. Ang jade mula rito, talagang 1,000 lang ang halaga. Matanda ka na't naghihibang ka rin yata, nabigo na ang aking 1,000 dolyar na material. Sa 10 dolyar mong basurang batong ito, may jade ka pang aasahan. Sa tingin ko, sobra kayong nanunood ng pelikula. Akala nyo makakakuha kayo ng kayamanan sa tambak ng basura na 10 dolyar lang? Putulin mo lang at malalaman mo ang katotohanan. Bata, ayaw kong maniwala. Ang basurang batong ito, walang silbing 100 dolyar. Ito ang usapan. Kapag ikaw ay nakakuha ng 100 dolyar, bibigyan pa kita ng batong hilaw na nagkakahalagang 1,000. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Hindi na kailangan ganoon kamahal. Kung makakuha ako ng jade na nagkakahalagang 1,000, ibigay mo sa akin ang batong hilaw. Sige, bata, kung makukuha mong 1,000 dolyar na jade, mula sa 10 dolyar na batong ito, oo, mula sa mismong ito, sagot ko ang 500 mo, pero kung hindi, kukunin ko ang kamay mo. Sige, usapan na ito. Ginoo, putulin mo sa linya, ang jade na makukuha ay eksaktong 1,000 dolyar. Anak, ano ba ang pakay mo? Matanda, tumahimik ka dahil sinabi ng batang ito na eksaktong 1,000. Kung 1,000 ang lalabas, talunan ako. Kung lumampas sa 1,000, kukunin ko ang kaliwang kamay. Kung kulang sa 1,000, kanang kamay naman. Hala, lumabas ang jade. Hindi sobra, hindi kulang. Eksaktong 1,000 dolyar. Matandang loko, sabi ko sa'yo, kapag nalaman kong kayo nitong batang to ay nagtutulungan para lokohin ako, wawasakin ko ang stall mo, bilasin mo, timbangin mo na, hindi ako naniniwalang. 40 gramo ang yellow flower jade na to. Hindi na kailangang timbangin. Yellow flower jade, 40 gramo. Eksaktong $1,000 ang halaga. 40 gramo talaga. Talagang 40 gramo. Tandaan mong bayaran ang hilaw na batong ito para sa akin. HM, nanlalait. Bata, hindi ako naniniwalang. Hahaba pa ang swerte mo ng ganyan. Talagang sobrang swerte ng binatilyong ito. Swerte. Swerte ba yan? Kung hindi ka naniniwala, may lakas ka ba ng mas malaking pustahan? Sige, paano tayo magpupustahan? Pipili ako ng 10 bato. Kapag may isang mali ako, kukunin mo buhay ko. Kung tama lahat ng hula ko, bayaran mo lahat ng hilaw na bato. Sige, kasando, pero hindi pa rin ako naniniwalang. Magtatagal ang swerte mong ito. Binata, mapanganib na laro ang pinasok mo ngayon. Ni si G. Sterling, Pangulo ng Appraisal Guild, ay hindi maglakas loob, natiyak na hulaan, ang timbang at halaga ng mga pinuputol na bato. Huwag kang padalos-dalos. Hindi niya kayang hulaan, dahil mas mababa ang kanyang kakayahan. HMPH, mayabang, sobrang yabang. Walang respeto. Isang binatang, nakaputol lang ng ilang jade, ang lakas ng loob. Basdiosin si G. Sterling, nararapat siyang mamatay. Ginoo, putulin ng eksakto sa linya. Golden Silk Jade, 100 gramo, nagkakahalagang $5,000. May jade. Totoo nga, golden silk jade talaga. Totoo nga. Diyos ko. Golden silk jade, 100 gramo, nagkakahalagang $5,000. Water Foam Jade, 50 gramo. Peach Blossom Jade, 30 gramo. Serpentine Jade, 40 gramo. Rainbow Jade nga. Aventurine Jade, eksaktong 18 gramo. Jade na naman. Aventurine Jade. Eksaktong 18 gramo. Napakagaling, nakakagulat talaga. Aventurine Jade, eksaktong 18 gramo. Tamang huli na naman ang binata. 10 bato ang pinuputol niya. Tama lahat ng hula sa timbang. Hindi sobra, hindi kulang. Tao pa ba tong batang to? Dahil natalo ka sa paligsahan, kailangan mong bayaran ang dapat mong utang.
Batang, hindi ko inaasahan. Naswerte mo pala ngayon. Kumita ako ng malaki ngayon. Sulit ang pagpunta natin sa Gemside Bazaar. Anong ibig mong sabihin? Ayaw niyang tuparin ang usapan. Isang matanda na. Nagloloko sa harap ng bata. Wala ka bang hiya? Talagang walang kahihiyan? Ano ba ang halaga ng dangal? Pera lang ang habol ko. Sinasabi ko sa'yo, makialam ka sa sarili mo. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Bilasan mo, balutin mo yan. Ngayon na. Gusto mong angkinin ang akin, Jade? May pahintulot ba ako? Anong problema, bata? Gusto mo itong agawin sa akin? Makinig ka. Umalis ka ng daan. O babaliin kita ngayon din. Dapat mong tuparin ang pastahan. Hindi mo ba alam ang batas sa pag-appraise? Batas? Ako ang magsasabi ng batas. Tandang tanga, ako ay si Wilson, manager ng Inkstone Gallery. Nasa likod ko ang National Appraisal Guild. Ang paghamak sa akin ay paghamak sa National Appraisal Guild. Ang salita ko ang batas. Umalis ka na habang maaga. Kung maglalakas loob kang hamakin ako, hindi ka na makakaalis sa Gemside Bazaar. Hindi ko inakalang ang Inkstone Gallery ay magiging ganito kalupit dito. Isang simpleng manager. Datang lakas ng loob maging mapang-api. Mula ngayon, Inkstone Gallery ay paalisin sa National Appraisal Guild. Ano? Paalisin ang Inkstone Gallery sa National Appraisal Guild. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sino ka ba para mag-utos niyan? Akala mo ba ikaw ang si Mr. Sterling? Sasabihin ko sa'yo, ako mismo ang Pangulo ng National Appraisal Guild, si Marcus Sterling. Hindi ko inaasahan. Siya pala ang Pangulo ng Pambansang Samahan ng Pag-aaprasyo. Mukhang, ang Pambansang Samahan ng Pag-aaprasyo ay hindi naman pala puno ng masasamang tao. Nagpapanggap kang Pangulo ng Samahan? Sino ka ba para magpakilalang ganyan? Sawa ka na bang mabuhay? Ginagaya mo si G. Sterling? Ko, alam kong nais mong tumulong, pero hindi dapat ginagaya si G. Sterling. Ngayon nasaraan na tayo ng bait. Umaasa ang Inkstone Gallery sa suporta ng Samahan ng Pag-aaprasyo, kaya't walang pakundangang kumilos. Walang makapigil sa kanila dito. Umalis na kayo, baka tayo ang mapahamak. Huwag kang mag-alala. Kasalanan ko sa pamamahala. Ang Inkstone Gallery, na parang itim na tupa, sumuwi sa patakaran ng Antigo. Ipapaliwanag ko sa lahat. Paliwanag? Tanggang matanda ka. Nagpapanggap ka pa rin? Sabihin mo kay Robert Chen na pumunta sa Gemside Bazaar sa loob ng 3 minuto. Kung hindi siya darating, ang Inkstone Gallery ay magwawakas na. Tao, ihanda ang kotse. Sa loob ng 3 minuto, dapat makarating ako sa Gemside Bazaar. Ulol ka talagang matanda. Kahit ako ay nangangailangan ng appointment para makita si Ji Chen. Akala mo isang tawag lang? Para ipatawag si Ji Chen? At gusto mong ipasara ang Inkstone Gallery? Wala kang alam sa lugar mo. Alisin nyo tong gerang na ta. Gawin nyo na. Tumigil kayong lahat. Boss, sakto ang dating mo. May matandang nagpapanggap bilang Pangulo ng Samahan ng Pag-aaprasyo. Nagbabanta pa, alisin ang Inkstone Gallery sa samahan. Ako ang humaharap sa kanya. Umalis ka dyan. G. Sterling. Aminado ako, nagkamali ako. Pangulo Sterling. Oh, Master. Ang Jade ko binuksan. Cash ito para sa akin. Dapat, gayon. Narito ang iyo. $38,600. 38,600. Talaga? Tila kailangan kong makahanap ng higit pang mga antigo upang sakop ang $1,000,000 sa bayad sa medical. Robert Chen. Ang iyong subordinate. Pakikitungo sa kanya mismo. Lahat sila ay mali. Hindi kahit isang tunay na piraso sa kanila. Bata ka lamang. Wala kang alam. Pretending tayo master. Bumili ito o hindi. Kung hindi, umalis ka. Pumunta. Lumabas dito. Ito ay isang tunay na galloping horse painting mula sa kanyang maagang panahon. Ang pagpipinta sa ilalim ng iyong tasa. Gaano ito karami? Gaano karami? Siguradong gusto mo ito? Pangalan ng presyo mo. Ang bata na ito. Isang peke painting na ito. Walang gusto ito. Patilik ko siya. Okay. Ang pagpipinta na ito ay ibinebenta tulad ng walang pagbabalik. Siyempre, gayon ko. $1,000 box. Gusto mo ito? $1,000 lamang. Sa 500, kukuha ko ito. Ako, mabuti. Dahil ikaw ay isang bata, 500 pagkatapos. Ibebenta ko ito sa'yo. $500. Ha? Hindi inaasahan na gawin. 0.500 ngayon.
Ang pintura na ito, tuldok-tuldok. Karaniwang hindi nagbebenta ng $10. Ang batang-bata na ito. So gullible. Sino ito tinatawag na isang walang halaga na pagpipinta sa pamamagitan ng kasalukuyang presyo ng merkado? Ang pagpipinta na ito ng isang artist, maagang galloping horse, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $500,000. 500,000. Sa tingin ko maliit na brat, baliw para sa pera. Dahil ginawa mo ako ng pera ngayon. Ako, hayaan ko kayo. Ang mga kabayo na pininturahan ng Master Naa, hindi ito maliit. Mga linya ng kabayo lahat ay mali. At, ang mga mata at ekspresyon nito ay mali. Ito ay mali na, isang peke. Ang mga linya at larawan ng kabayo ay off. Dahil ito ay mula sa sining, naagang trabaho. Bata ka lamang. Pretending tayo master, kung ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga ng $500,000, kanin ko ang aking salita. Ang galloping horse na pintura. $500,000? Bob Healy ako. Sir, nagkakamali ka ba? Peke ang pintang ito. Paano naging tunay na gawa ng maestro? Maagang pinta ito ng maestro. Tunay na tunay ito. Ang pintang ito, bibilhin ko ito. Maraming salamat po. Og, nakatuklas ng yaman ng batang yun. Ang tanga-tanga ko talaga. Hoy, Lolo, huwag mo akong sundan. Kailangan ko pang kumita. Ay ho, tinulungan kita. Tatakbuhan mo lang ako, hindi maganda yan. Pero, gusto ko ang ugali mo. Napagdesisyonan ko, naampunin ka bilang apo ko. Apo ninyo. Dahil tinulungan mo ako ngayon. Pwede tayong magpartner. Tatawagin kitang partner. Okay ba yon? Ha 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 ha. Gusto mong magpatawag na kapatid? Ang apo ko ay nag-aaral na sa high school. Ano? Anong masama sa lolo? Dehado ka ba? O sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat na lolo mo? Lolo, kung alam mo lang ang tunay kong pagkatao, malalaman mong pagtawag ko sa'yo na partner ay malaking respeto na, pero mabait kang tao. Ayoko talagang maging apo. Sapat na bang dahilan yon? Ha ha ha, napaka-interesante. Interesante, kapatid. Sige, kapatid. Ang kapatid na yan, tanggap ko. Ha 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 ha. Dahil magkapatid na tayo, at may problema ang kapatid, at medyo kapos sa pera, matutulungan mo ba ako? Sige, sige. Ito ang Regal Black Card. Walang limitasyong overdraft sa buong mundo. Kapatid, bilang regalo, ibibigay ko sa'yo. Salamat, kuya, dahil napakagaling mo. Hindi ako pwedeng magsamantala. Tara, ngayon, hahanap tayo ng yaman sa Gemside Bazaar. Haha, ang ganda. Sige, alis na tayo. Ano sa palagay mo, pare ko? Magaling na desisyon ako maging kasama, di ba? Nakakuha ako ng $800,000 sa Gemside Bazaar. Ibenta mo, aabot ng $1 bilyon ang halaga. Ha ha ha, sulit. Ha ha ha. Nay, sabi ng doktor, gumagaling ka na. Pwede ka nang umuwi ngayon. Ethan, anak. Kasalanan kong hindi ako naging mahusay. Napilitan kang maghirap kasama. Nay, huwag ka masyadong mag-isip ng malalim. Tandaan mo, anak kita, nangako ako, nabibigyan kita ng magandang buhay. At dahil nangako, talagang tutuparin ko yan. Pagkalabas mo sa ospital, dadalhin kita bumili ng malaking bahay. Mayaman na ang anak mo ngayon. Ayan, sino ba yan? Clara Davis, nabalitaan kong namatay asawa mo 3 taon na. Paano ka naglakas loob na byuda? Nagdala pa ng batang anak sa opisina namin. Malas ka dito. Valerie Hayes, magkaklase tayo noon sa universidad. Bantayan mo ang mga salita mo. Huwag mo akong idamay sa'yo. Ang pagiging kaklase mo ay kahihiyan para sa akin. Huwag mo akong lokohin. Alam kong naparito kayo ng bata to. Dahil kailangan mo ng tulong ko. Gusto mong tulungan kita. Maghanap ng trabaho, di ba? Bibili kami ng bahay. Huwag mo kaming hamakin. Bibili ng bahay. Sabi mo, ikaw na isang byuda. Kaya mo ba talagang bumili ng bahay? Sige nga, tingnan natin. Kung makakapaglabas ka ng pera ngayon, tatalunan ko at dilaan ang sapatos mo. Kung ganoon, gusto namin ng pinakamahaling bahay sa opisina nyo. Susmar Joseph, batang to. Tama ba ang narinig ko? Gusto nyo bumili ng pinakamahal na sa opisina namin. Maghanap ka sa ibang lugar. Ang opisina namin ay konektado sa pambansang samahan ng pagtatasa. Ang isang bahay dito ay nagkakahalaga ng $100 milyon. $100 milyon. Meron ka ba niyan? $100 milyon. Ano ba, Clara Davis? Natatakot ka na ba talaga? Magsasabi ako ng totoo. Kahit ang pinakamurang bahay dito, hindi mo kayang bilhin. Kaya umalis na kayo rito, kasama ang batang yan. Anak ko, wag na tayong bumili dito. Umalis na tayo. Hoy, Nay, bakit tayo ang aalis? $100 milyon lang yan, diba? I-swipe mo na ang card. $100 milyon lang. I-swipe mo ang card. Haha, gago ang bata. Paumanhin sa aking limitadong pangunawa. Pero hindi ko pa talaga nakikita. Isang ganito kahabag-habag na card. Clara Davis, ang anak mo'y nakapulot lang ng basurang card. Tapos nagpapanggap na mayaman dito. Peke raw ang card na ito. Hindi mo naman talaga akalain. Ang card na ito ay magagamit talagang pambayad. Clara Davis, ang anak mo'y walang alam. Nanggugulo ka pa rito. Gusto mong paalalahan ng muli.
Ang aming tanggapan ay kaanib sa pambansang samahan ng pag-a-apply. Alam mo ba, ano ang kapalit ng panggugulo dito? Na-offend na ni Ethan si Gizha mula sa pambansang samahan. Di ko siya pwedeng pabayaan. Ethan, umalis na tayo. Hindi tayo bibili ng bahay dito. Pwedeng sa ibang subdivision. Tayo humanap ng bahay. Kung talagang wala, pwede rin tayong umupa. Gagawang bata ka. Narinig mo ba ng malinaw? Aminado na nga mismo ang nanay mo na kayo'y talagang mahirap. Hamon kang gamitin pa itong larwang card para magpanggap na mayaman. Sige, Clara Davis, kung luluhod ka ngayon at hahagurin ang sapatos ko, baka patawarin kita sa kalokohan mo ngayon. Kung hindi, ipapasugod ko ang mga gwardiya para saktan ng batang ito. Anong lakas ng loob mo? Mga guard, dali. Lumpuhin ang dalawang mahirap na ito at palabasin sila. Ano ba ang ginagawa ninyo? G-Rent, itong mga pulubi, gumamit ng peking card para bilhin ang pinakamahal na unit. Inaasikaso ko na sana sila. Peking card. HMM. Ano ito? Manager, bata pa ang anak ko at wala pang alam. Nay, wala tayong dapat pakiusapan dito. Kung ikaw ang manager, malamang, kilala mo ang card na ito. HMPH. Gagawang bata. Nagpapanggap ka pa rin sa laruan mong card. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ito ay tunay na isang Regal Black Card. Hahaha, ang aking pinakamalalim na humingi ng paumanhin. Sir, ako ay ganap na bulag sa iyong status ngayon. Mangyaring humihingi ako para sa iyong kapatawaran. Imposible. Hindi. Clara Davis, ikaw, isang balo, walang trabaho, isang babae, paano siya maaaring magkasa, isang Regal Black Card? Fake. Ito ay dapat naganap na isang siya. Nagtatanong ang aking paghatol, ang Regal Black Card? Ito ay nabibilang sa Pangulo ng National Appraisal Guild. Suggestion ay pinagsama sa nakaraang linya. Sino sa lahat ng Xylos ay magdaraos ng peke ito? Mr. Ren, naniniwala sa akin, ang babae na ito, siya ang aking klase sa kolehiyo, alam ko ang kanya. Kung siya ay may pera, ayaw ko sa kanyang mahabang panahon, paano siya maaaring magkasa, isang Regal Black Card? Siya ba talaga ang iyong klase? Bakit magsisinungaling ako sa iyo? Counterfeit ang Appraisal Guild Black Card. Nilat name ang iyong sarili ngayon, pagkatapos ay maaari kong iwanan ka ng paraan sa labas. Manager, bata pa rin ang aking anak. Hindi niya alam ang anumang mas mahusay. Mangyaring maging magnanimous. Tayo ay umalis ngayon. Umalis. Ikaw ay maghiliw sa isang Regal Black Card, at matapang ka pa rin upang umalis. Sinasabi ko sa iyo, mas mahusay mo ang iyong sarili ngayon. Kung hindi, kapag nalaman ni G. Sterling, ikaw lamang ay magkakaro, isang patay na dulo. Sinasabi mo na nakuha ko ang black card. Ngunit ang card, ibinigay sa akin ni Marcus Sterling mismo. Kalakalan, si Marcus Sterling ay isang kilalang tao. Paano niya maibibigay ang black card? Sa maliit na tulad mo, pakiusap. Kung nagsisinungaling ka, dapat paniwalaan. HM. Pero ito, Ethan, huwag ka nang magsalita. Ma, hindi ako nagsisinungaling. Binigay talaga to ni Marcus Sterling. magaling ka talagang artista. No, sige, kung sabi mo itong card ay galing kay Marcus Sterling. Kapag nag-swipe ako ng 1 bilyon dito, luluhod ako at magmamano at tatawagin kang Panginoon. CJ, subukan mo, iswipe mo ang card. Manager Ren, iswipe ko na to. Kapag hindi gumana, puputulin ko ang gwapong to. Ethan, tumigil ka na ng kalokohan. Anong problema, bata? Kahit nanay mo di naniniwala sa'yo, akala mo makakapanloko ka ng peking card na to. Ano, ipagpapatuloy mo pa yan? Nagpapanggap ba ako? Malalaman mo kapag nag-swipe ka. Sige ngayon, ipapakita ko ang tunay na kapalit ng pagpapakitang gilas. HM, tingnan natin. Transaksyon, $100 milyong. Ito. Paano ito nangyari? $100 milyong ang nagastos niya. Kaya, paano siya nakipagkaibigan kay Pangulong Sterling? Naniniwala ka pa bang totoo? Nalaruan lang ang card ko. Peke, talagang peke yan. Ano ang sinabi mo? Valerie, sinira mo ako. $100 milyon agad na nailipat. Sabihin mo, paano magiging peke yon? Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tapat na patawad. Kung hindi ka patatawarin, puputulin kita at ipapakain sa aso. Ethan, binigay ba talaga ni E. Sterling ang card na to? Si Sterling daw, na isasabihin ko sa'yo. Kapatid ko siya sa panunumpa. Dapat tawagin mo siyang Elrea Davis sa tamang paraan. Hahaha. G. Wilson, narinig mo ba yon? Itong batang to, tinawag niyang kapatid, si Pangulong Sterling. Ano ang estado ni Pangulong Sterling? Nasa tuktok siya, ng lipunan. Kahit ang alkalde ng Silverwood, iginagalang siya ng lubos. Ang card na ito, Ninakaw niya yan. Paano siya magkakaroon ng Regal Black Card? Mga kasinungalingan nitong bata. Naniniwala ka talaga. ninakaw mo talaga ang Regal Black Card at iniinsulto si G. Sterling. Mga gwardya, pilayin sila. G. Sterling, ang account na itinayo mo, naglipat ng $100 milyon. Ang paggastos ay sa ating tanggapan ng bentahan. Batang kaibigan, pagbili ng bahay sa aking tanggapan. Nang walang paabi. Sabihin sa sales na, ibigay ang pinakamagandang property. Opo, sir, pag-isipan ko ulit. Ihanda agad ang kotse. Ako mismo ang maghahatid.
Ninakaw mo talaga ang Regal Black Card, at ininsulto si G. Sterling. Mga gwardya, bali yan sila ng mga buto. Ethan, anak, bakit mo ninakaw ang card ni Easterling? Valerie, mga kaklase tayo noon sa kolehiyo. Para sa nakaraan natin, pakisuyo tulungan mo kami. Kung hulihin mo talaga, ako na lang. Anak ko, bata pa at hindi pa alam ang tama. Clara Davis, ninakaw ng anak mo ang Regal Black Card ni G. Sterling kahit sa Silverwood District o sa Xylos. Walang sinuman ang maglakas loob tumulong sa kanya. Ang uminsulto kay G. Sterling kamatayan. Nanay, huwag kang makiusap. Hindi ako nagnakaw ng card. Hindi mo ninakaw. Sinasabi mo ba si G. Sterling ang nagbigay nito? Tama. Ibinigay ito sa akin ni Marcus Sterling dahil si Marcus Sterling ay aking inang katipan. Oy, batang pasaway ka. Ang lakas ng loob mong lumapit kay Ginoong Sterling. Hindi mo karapat-dapat ang tumali ng sapatos. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Nanay, bigay mo cellphone ko. Tatawagan ko si Marcus Sterling ngayon din para mismo siyang pumunta dito. Ethan, tama na yan. Ano ng problema? Ang yabang ng tono mo ha? At sino naman tong tanggang to? Nangangarap ka pa rin isang tawag lang. Ay mapapapunta dito si Ginoong Sterling? Mr. Blackwood, itong magnanay na mga kawatan. Ninakaw ang black card ni Ginoong Sterling. At itong batang to, nagmamalaki pang magkapatid sila ni Emma Sterling. Ha, eto yung swerteng gunggong. Nananalo sa anak ko. Ikaw pa? Kahit lolo ko nga, hindi karapat-dapat. Natawaging kapatid si Mr. Sterling. Wala akong pake kung di karapat-dapat lolo mo. Mr. Blackwood, kilala mo ba sila? Siyempre kilala ko siya. Si Clara Davis to. Panganay na anak ng mga Peterson, ang mga appraiser ng artifacts. Muntik na maging Aking nobya. Paano ko siya di makikilala? Yung pamilyang Peterson na, mga appraiser ng artifacts. Tama, kaso lang, natakot ang mga Peterson na ma-offend ako, kaya pinalayas na nila, ang mag-ina noon pa. Ha, buti na lang pinalayas, agad ng mga Peterson. Kung hindi, yung ginawa nila kay Mr. Sterling ngayon, sapat na, para lipulin ang pamilya nila ng 10 beses. Clara Davis, ikaw mo? Mag-isip kang mabuti, Clara, tanging ako lang ang makakapagligtas sa anak mo. Pwede kong kausapin ng National Appraisal Guild para pagbigyan kayo, para baka pagbigyan nila ang buhay nitong batang to. Ganun ba, Inno Blackwood? Naalala ko noong huling kompetisyon, natalo ka sa amin ng alahati yaman mo. Dahil nagkita tayo ngayon, di ko na kailangang gamitin ang pera ni Kuya Marcus para bumili ng bahay. Ganito na lang. Bigyan mo muna ako ng 100 milyon. Ito, ang maliit na pump na ito ay talagang tinalo ni Mr. Blackwood. Alam ba nila si G. Sterling? Shut up ngayon. Kung sabihin mo ang isa pang salita, tatalakayin ko muna sa'yo. Ikaw maliit na pump, alam mo ba? Ano ang nangyayari kapag hinihingi mo ang pagbabayad mula sa aking Blackwood family? Ang iyong pamilya Peterson, kapag nagsasalita sa akin, maaaring tuhod lamang. Sino sa tingin mo? Pagod ka ba sa guards? Cripple sa kanya? Blackwood. Blackwood. Bata ang aking anak. Siya ay nagsasalita ng walang ina. Mangyaring huwag kang masaktan. Ako, mabuti. Clara Davis, bakit ka nagpapanggap na maging isang virtuous martyr? Ha. Pumunta, alisin ito. Tumahad ka. Huwag lamang tuhod doon ng ID. Kailangan mong magmadali. Sinabi ko, alisin ito ngayon. You clueless and ignorant, maliit pa, kung paano ka magbabanta sa akin. Ngayon, personal na ipapakita ko sa iyo ang matinding presyo para sa pagbabanta sa akin. Tumigil. Tigil. Tama na ito. Ginoong Sterling, bakit kayo pa mismo ang pumunta rito? Ang mag-ina na ito, ninakaw ang black card ninyo. Ako na ang humahawak sa sitwasyon. Ginoong Sterling, pakiunawa po. Itong batang ito'y nang ahas, na magkunwaring kapatid ninyo. Hindi mapigilan ni G. Blackwood, kaya kumilos siya. Sinasabi mong ninakaw ang black card ko, at nagkunwaring kapatid ko. Oo, ganoon nga. Marcus, Ikaw talagang matching. Pangahas ka sa harap ni Ginoong Sterling. Wawa ka sa nakita. Sino ang wawaksain mo? Itong gwapong ta, kumuha ng Regal Black Card. Nagalit si Ginoong Sterling, kaya kumilos siya. Tapos na ang mag-ina, hindi pa nakakaranas ng ganitong galit si G. Sterling. Sinisi ako ni Ginoong Sterling sa panggagago ng simpleng bagay. Ginoong Sterling, huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang bibit-bit sa mag-ina at pipinsalain para mawala ang inyong galit. Bulag ba kayo? Pangahas kayong gumalaw sa kapatid ni Marcus Sterling.
Ano, siya nga ba ang kagalang-galang mong kapatid, Ginoong Sterling? Imposible. Yang batang henyo na yan, paano siya naging ganun kapamilyar? Sa inyo, Ginoong Sterling. Tama siya, Ginoong Sterling. Malubha ang pagkakamali ninyo. Si Ethan Miller ay isang hamak na, batang musmos pa lang. Bakit siya karapat-dapat sa karangalan? Natawagin niyong kapatid? Tama si G. Blackwood, Ginoong Sterling. At saka, itong bata, henyong ito ay anak lang ng isang byuda. Kahit pa noon ay, panganay na anak siya, ng angkan ng Peterson. Ang kanilang puno ng angkan, ay hindi karapat-dapat sa inyo. Nagkakamali kayo. Tumahimik ka. Babastusin mo pa ang kapatid ko, magdudusa ka. Ethan, patawad sa nangyari ngayon. Anak, kilala mo ba talaga si Sterling? Hoy, Ginoong Sterling, ipakikilala ko ang espesyal na tao. Ito ang napakagandang ina ko. Tawagin mo na siyang tita. Pasensya na po sa batang bibig ng anak. Huwag niyo po siyang pansinin. Sige na nga, hindi kita pahihirapan, Ginoong Sterling. Sige, manatili tayong formal. Pakikinggan ninyo. Lahat kayong nandito ngayon, na nangapi sa kapatid kong, si Ethan Miller, ay hindi tataka sa galit ko. Ginoong Sterling, nagkamali ako, aminado ako, bulag at tanga ako noon. Clara, sa ngalan ng ating pagkakaibigan, noong tayo'y magkaklase pa, paalang halaga mo na lang ako, at palayain mo na ako. Valerie Hayes, nang bumukas ang bibig para insultuhin ang anak ko, natapos na ang pagkakaibigan natin. Ikaw ang may kagagawa nito. Hindi mo ako maano, Ginoong Sterling. Ako si Adam Blackwood, 3 beses na National Appraisal, kampiyon. Sa loob ng 3 araw, sasali ako sa international competition. Kung wala ako, talagang matatalo kayo. Binabantaan mo ba ako? Kung binabantaan nga kita, ikaw na respetadong presidente, tinatawag mong kapatid ang batang wala pang alam kung kumalat ito. Paano na ang dignidad ng samahan? Marcus Sterling, nawawala ka na ba sa sarili mo? Tama si G. Blackwood. G. Sterling, basta't alisin mo ang batang ito. Ang angkan ng Blackwood ay makakapagrepresenta pa rin ng guild sa kompetisyon. Anong kapal ng mukha mo, Blackwood? Kayong mga bastos. Paglilinaw ko ngayon, Marcus Sterling, ngayon din, kapag pinagtanggol mo pa itong henyo, huwag kang umasa na ang mga Blackwood ang magre-representa sa International Appraisal Competition. Kayong mga walang hiya. Naku, Sterling. Ang makapangyarihang appraisal guild ay bumagsak ng husto sa pag-asa sa mga basura. Kung ganito na lang, huwag na lang sumali sa kompetisyon. Nakakahiya lang saksilos. Batugan ka. Akala mo ba lahat ng tao ay may kagaya ng kakayahan mo? Ang batang Blackwood ay may konting talino, pero kung ikukumpara sa'yo, wala siyang kwenta. Huwag mo akong isiping interesado. Hindi ako interesado sa corny na kompetisyon. Pero ikaw, respetadong presidente, hinahayaan mong lapastanganin ka ng mga tauhan mo. Kung malaman ito ng publiko, kawawang katawa-tawa ka. Higit pa riyan, hayagang hinamon ka ng mga Blackwood. Matagal na sigurong nagbabalak ang mga yan. Akala mo hindi ko nakikita? Kung hindi ko kayang kontrolin, ang mumunting ang kang Blackwood, walang saysay ang pagka-presidente ko. Marcus Sterling, sagot mo sa 3 segundo. Gusto mo ba ng mga Blackwood? O ipagtatanggol mo ang henyong ito? 20 taon ang nakalipas, itinatag ko sila. Hindi ko inakalang makakaranas ako ng banta mula sa kanilang baguhan. Ipadala ang abiso. Sa loob ng 3 minuto, alisan ang karapatan ng mga Blackwood sa appraisal community. Tiyak, sir. Maaaring ikaw ay pangulo ng National Appraisal Guild, ngunit kasama ang Blackwood families, malalim na mga ugat. Paano mo mabubiw sa kamin? Sa 3 minuto? Bukod dito, malapit na ang International Appraisal Competition. Kung gumagawa ka ng paglipad sa Blackwood family ngayon, sumasang-ayon ba ang mga matatanda ng guild? Kapag ako ay kumikilos, hindi para sa iba na dikta kung paano ako nagpatuloy. Mabuti, pagkatapos ng Blackwood family ay ngayon, umalis mula sa guild at ang kompetisyon. Wala na Blackwood family. Maaaring maghintay lamang si Xylos. Pinaalis mula sa mundo ng pang-internasyonal. At ikaw, Marcus Sterling, ang pinakamalaking kontraya ng Xylos, komunidad. Ito ay ganap na tapos. Lahat ng pag-asa ay dash. Ikaw, ina at anak, ang mga walang hanggang kasalanan, karapat-dapat ka ng pampublikong kahihiyan at tumali. Narinig? Ito, nakatayo ang Blackwood family sa mundo ng pagpapahalaga. At sinabi mo na aalisin mo sila sa loob ng 3 minuto. Sa tingin mo pa rin ang Blackwood family, tulad ng 20 taon na ang nakalipas. 1 minuto lamang ang natitira ngayon. Ang aking payo sa'yo, agad itapon sila. Pagkatapos tuhod at nagmamaka, ibinigay sa akin ng iyong pangulo. Pagkatapos ay taterawan ko ang guild sa internasyonal na kompetisyon. Hello, Dad. Alisin ko si Marcus Sterling, ang lumang tao, mula sa kanyang posisyon. Sa lalong madaling panahon ako ay susunod na pangulo ng National Appraisal Guild. Anak, pundasyon ng aming Blackwood ay nasira mo, tapos ang Blackwood family. Paano ito maaaring maging? Tatay, paano nangyari ito? Mga sirang ulo ba ang mga matatanda?
Ikaw ang baliw, Marcus Sterling, ang nagwagi sa pandaigdigang appraisal competition 20 taon na ang nakalipas. Pag umubo lang siya, manginig ang buong komunidad ng Xylos. Sa appraisal, walang laban sa kanya ang pundasyon ng Blackwood. Kung kikilos siyang representante ng Xylos sa pandaigdigang paligsahan, wala nang pakialam sa Blackwood family. Paano ito nangyayari? Mr. Sterling. Mr. Sterling, nagkamali ako, bulag ako. Ako ang may kasalanan, Mr. Sterling. Patawarin niyo ang Blackwood family. Diyos ko. Ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Ethan, kaibigan, alis na tayo. Sige, alis na. Hello. Kay Mr. Yamamoto ba ito? Payag ang Blackwood family na makipagtulungan, pero patayin dapat si Ethan Miller. Muntik ko nang malimutan. Ethan, ito ang pinakamagandang gusali sa Silverwood District. Iyon na itong lahat. Ang bait ninyo, Mr. Sterling. Pangkaraniwan ba ang kabaitan nyo? May kapalit ba? Ano ba relasyon natin? Normal lang magregalo ng bahay? Ngayon, dahil sa'yo, winasak ko ang Blackwood family. Tungkol naman sa pandaigdigang paligsahan, hindi mo naman pababayaan. Ang matandang ito na, makisali. Hindi ako ang may utos na wasakin sila. Manood ka na lang, pwede ba? Sige, dahil sa kabaitan mo, na binigyan mo ako ng bahay. Pupuntahan ko na rin ang paligsahan. Ano ba talaga? Mga dayuhang kalahok na hamon sa ating appraisal guild. HMP. Noong panahon, aming nilinis ang imperial na palasyo hanggang sa 30 pulgada sa ilalim ng sahig. Ngayon, wala kayong may pakitang desente. San kay ng dinastiyang Tang? Peke naman ang itinuturing niyong kayamanan. Walang kwenta ang appraisal world ng Xylos. Yamamoto Ichiro. Huwag kang magpakapusong. Mga langgam kayong. Puro salita lamang. Ang aming mahal na emperador ay pumutol na sa inyong hininga. Mga tanggang tao. Ni hindi nyo makilala ang mga sagradong kayamanan ng inyong ninuno. Nagmamalaki pa kayong appraisal guild. Sa palagay ko, dapat palitan ng pangalan. Bilang lipunan ng mga walang kwenta, ikaw, kay laki ng kapalaluan mo. Isang hamak na bansa ang naglakas loob na mambastos sa dakilang Xylos. Pangulong Sterling, nakabalik na kayo, si Yamamoto Ichiro ng Eldoria. Ay sobra na ang kalokohan, hayagang sinasabi nilang lahat ng kayamanan sa 5,000 taon ay ninakaw nila. Isang siglo na ang nakalipas. Basura na lang daw ang natira. Nung wala kayo, walang may lakas ng loob kumilos. Tiis lang sa kanilang pang-aalipusta. Nay, umupo po kayo riyan. Cutie daw, kalokohan, saan mo napulot? Ang karapatan mong umupo dito, Ginoong Zhang. Siya ay tunay kong kapatid. Igalang niyo siya. Kapatid, kahibangan. Hahaha, ang marangal na pangulo ng Appraisal Guild ay siya pa lang, tumatawag sa isang bata bilang kanyang kapatid, TSK. Akala ko mahalaga sa inyo ang respeto sa mataas na posisyon. Sa tingin ko, ikaw ay lalong nawawala sa katandaan. Or, umalis na kayo sa International Appraisal. Paglalaban sa inyo ay hindi patas na labanan. Hahaha, Pangulong Sterling. Dapat niyong linawi sa lahat na walang kinalaman ang batang ito sa inyo. Kung hindi, paano mananatili ang kredibilidad ng Appraisal Guild? Tama po, Pangulo. Ang pagtawag ko kay Ethan bilang kapatid ay hindi dapat pakialaman ng iba. Bagamat bata si Ethan Miller, ang kanyang kakayahan sa pag-a-appraise ay higit pa sa akin. Mga hangal na matatanda, walang makikitang tama. Kung hindi sa walang humpay na suporta ni Kuya Marcus, ang mundo ng pag-appraisal ng Xylos ay matagal nang nagunaw na sana. Paglalangit sa bata sa harap ng mga salbahan ng Eldoria, baka naman sa nakaraang paligsahan, hindi lang swerte ang panalo ng batang to. Kung ganyan ang paghanga ng Pangulo, sa kanya, itong maliit na halimaw, may kakayahan talaga siya. Tunay na kakayahan, Calvario, katawa-tawa. Ang tanging dahilan kung bakit pinupuri ng todo't hayagan ng batang to ay dahil siya ay anak ng isang nakakahiyang pakikipagrelasyon nina Marcus Sterling at Clara Davis, anak ng pagkakasala. Adam Blackwood, alam mo ba ang parusa sa paninirang puri sa Pangulo? At alam mo ba ang kaparusahan? Ang maghasik ng chismis tungkol sa Pangulo, ang inyong angka ng Blackwood ay dapat wasakin ng lubusan. Pinalampas ng Pangulo ang buhay nyo, pero wala kayong utang na loob at nagkakagulo pa dito. Kayong mga walang utang na loob. Niloloko ng matandang hanghang na to, at wala pa kayong kamalay-malay. Ako si Adam Blackwood, ako ang maglilito. Nanalo sa National Appraisal Competition ng 3 sunod.
Pero itong matandang to, ayaw man lang akong tingnan. Samantalang itong bata, ni minsan ay hindi lumaban. Bakit siya biglang sumikat ng ganyan? Kung hindi niya tunay na anak, papupurihan kaya niya ng ganito? Makinig kayong lahat. Nagpapakatanga pa rin kayo, pakiusap, gamitin ninyo ang utak. Kung walang relasyon, gagawan kaya niya ng ganitong pabor para sa bata? Ito, imposible. Nagsasabi ka ng kalokohan. Pangulo, paano niya bibiruin ang karangalan ng mundo ng Silos Appraisal? Kitang-kita ang paghahasik niyo ng... Kung ayaw pa rin ninyong maniwala, ipapakita ko na ang hindi maitatangging ebidensya. Diyos ko, ano ito? Buksan ninyo ang mga bulag na mata at tumingin ng maayos. Kaninong anak ba ito? Kaninong dugo ba ang nananalaytay dito? Narito. Larawan ni Pangulong Sterling sa kama. Ginoong Sterling, lagi naming inaalala ang inyong haligi ng Silos Appraisal World. Paano kayo nagpakaloko-loko kahit may lihim na relasyon? Dapat ay naging masinop kayo. Bakit nyo sinira ang inyong buong reputasyon ng basta? Kalakalan ito. Halatang gawa-gawang larawan. Lagi akong tapat at marangal. Paano ako gagawa ng kasuklam-suklam? Magaling talaga si Adam Blackwood. Madali lang mag-Photoshop. Kaya pala, ang tatanga ng matatanda. Naniwala sila. Halatang halata ang ebidensya. Nagtatalo pa kayo. Talagang bulag ako nang ituring kong huwaran sa buhay. Walang hiya. Maninira ng pamilya. Ngayon, ako mismo ang puputol sa inyo. Lilinisan ko ang hanay. Tingnan nyo, may tattoo ng cherry blossom ang babae. Galing lang ito sa mga Eldorian ang disenyo. Hindi nanay ko yan, hindi Pangulong Sterling yan. Binubuo lang ni Blackwood ang awayan natin. Huwag maniwala. Totoo nga. Halatang retokado ang larawan. Bakit ko di nakita? Naku, ang tanga-tanga ko. Ako naging napakatanga talaga. Hindi lang ako target, kundi lahat tayo. Noong nakaraan, ninakaw na ang mga yaman natin. Ngayon, sisiraan ang ating mga sinaunang pamamaraan. Pinipilit nilang putulin ang ugat ng kultura natin. Hindi ko pahihintulutan ito. Tama? Adam Blackwood, traidor sa bansa. Ginamit mo pa mga pandaraya ng Eldoria para siraan ng Pangulo. Akala mo ba, ang kalokohan mong makakasira sa amin? Makinig kayong mabuti. Ang pamamaraan ng Silos ay mula pa sa ating mga ninuno. Paano magagalaw ng mga dayuhang tulad mo? Napahapyaw lang ang alam. Kaya mo ba? Hahaha, tingnan nyo naman. Yung matanda, nauubo na at mabubuwal na. Paano kayo makakalaban sa mga dayuhang ekspertong appraiser? Ginoong Yamamoto, meron kaming kasabihan na bagay dito. Sipa sa nakadapa. Ngayon, panahon ng give-in ng ang National Appraisal Guild. Yamamoto, kahit mamatay ako rito ngayon, hindi mo magagalaw ang pambansang samahan ng pagtatasa. Nangangako kaming isugal ang buhay para sa samahan. Habang may buhay kami, mananatili ang samahan. Kung mawala man kami, ito'y magpapatulot. Yamang hinahanap mo ang kamatayan. Tutuperin ko ang hiling mo. Kayong naglakas loob sumugal sa reputasyon ng samahan ng pagtatasa ng Silos sa pakikipagsapalaran sa akin. Sige, sabihin mo kung paano tayo lalaban. Ngayong araw na ito, sasali tayo sa isang nakapupukaw na laban. Gagamitin natin ang sikat na hamon ng tumunog na kayamanan. Hamon ng tumunog na kayamanan. Ano ba talaga yan? Babagsak ang mga porcelain mula sa mataas at tukuyin kung tunay base sa tunog. Pero paano kung mabasag ang tunay na artifact? Tanggang matanda, ang mga tunay na antigoy, pinatibay laban sa pagkahulog, hindi yan mababasag. Pag nabasag, ibig sabihin, peke at walang halaga. Sige, harapin natin ang hamong ito. Mauuna na ako. Dalubhasa si Ginoong Zhang sa pagtatasa. Wala pang pagkakamali sa kanyang mga tinatasa. Ngayon, masaksihan ng Eldorianong to kung ano talaga ang tunay na pagtatasa. Tama, ipakita natin sa Eldorianong yun ang ating sinaunang sining. Ang mga tunay na bandgang porcelain, may tatak na gasoklin ng buwan sa ilalim. Ang salaming ito, nakakakita ng tatak sa ilalim. Idagdag pa, may hinalo akong bakal sa 3 tunay na piraso. Siguradong matatalo sila. Dali, ipakita na ang mga porcelain. May mali, may kalansing na bakal sa mga yan. May daya silang ginawa. Ginoong Zhang, may binabalak sila.
Lolo Zhang, may masama silang bala. Huwag kang makialam, magulo ka ulit, aalis ka na. Lolo Zhang ay dalubhasa sa pag-appraise ng blue and white porcelain. Paano kayang naloloko ng peking gamit ang isang eksperto? Hoy bata, binigyan ka lang ng ilang papuri ni Marcus Sterling. Akala mo importante ka na. CJ, ipagpapalagay mong nakikisali ako sa bagay na di ko dapat pakialaman. Kapag natalo kayo, huwag kayong lalapit para lumuhod sa akin. 2 panalo sa 3 laban. Magsimula na ang porcelain challenge. Basura ka. Una ka na. Peke ito. Totoong-totoo yan. Buong-buo pa ang pasong florera. Talagang tunay. Si Yamamoto Ichiro ang nakakuha ng 1 punto. Si Lolo Zhang ay 0 puntos. Hahaha. Tigil ang usapan. Simula na ang ikalawang round. Tunay ito. Pekeng bagay ito. Nabasag na ang pasong florera. Halatang huwad. Si Lolo Zhang ay 0 puntos. 2 puntos na kay Yamamoto Ichiro. Malapit nang matapos ang laban. 0 puntos pa rin si Lolo Zhang. Matatalo kaya siyang 0? Oo. Talagang tunay ito. Peke ito. Tapos na ang kompetisyon. 3-0 ang laban. Si Yamamoto Ichiro ang nagwagi. Lolo Zhang, paano nangyaring wala kang panalo kahit isang round? Ang dalubhasang taga-appraise ng Xylos. Isang walang kwentang matanda. Siya ay... Paano siya naging ganito kalakas? Sino pa ang nangangahas humamon sa akin? Paano ito? Para sa 3 natitirang matatanda, maglaro tayo ng tig-isang round. Kung isa lang sa inyo ang makakatalo sa akin, ituturing kong panalo ninyo. Ako ang susunod. Tutu. Peke ito. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Ako ang susunod. Tunay. Peke ito. Sumusuko na rin ako. Akin na ang pagkakataong sumali. Tunay. Peke ang bagay na yan. Sa kasamaang palad, kulang ang aking galing. Natalo na ang 4 na matatanda. Paano naging ganito kalakas? Ang Eldorian na ito, matatalo ba talaga tayo? Ngayon araw? Mga hanggal. Sa antas ng inyong galing, nangangahas pa kayong sumali sa International Appraisal Competition sa 3 araw. Kung kahit isang tao mula sa Xylos, kung isang tao lang ang makakatalo sa akin, sisuko ako. Sobra na ang mga Eldorian. Hindi pa lumalaban si President Sterling. 20 taon na ang nakalipas. Nagkampiyon siya sa International Appraisal Competition. Panalo na siya sigurado. President Sterling, ilagay mo siya sa lugar. Yamamoto, ako naman ang lalaban. Sige, ang pinakamagaling na tagatasa sa Xylos. Sa wakas ay nagpa siya ng lumitaw. Sige, sa araw na ito, ipapakita ko sa inyong lahat kung gaano kaina ang mundo ng pagtatasa ng Xylos. Sa harap ng aking bansa, ang Eldoria, walang laman. Ang hamon sa porselana. Magsisimula na. Oo, tunay. Tabla ang unang round. Ang galing ni Presidente Sterling. Matatag na tayo ngayon. Ito'y karangalan para sa Xylos. Nagdugo na ang bibig niya. Di na kaya ng katawan niya ang laban. Matatalo si Presidente Sterling. Taksil ka. Tumahimik ka nga. Sayang ang pagmamahal ni Presidente Sterling sa'yo. Maniniwala ka man o hindi, nasa sayo na yan. Ipapasa ko ang round na to. Hoy, Presidente Sterling, ingat. Walang hiya kayong Eldorian. Ang lakas ng loob mong saktan ang kaibigan ko. Hindi ko inasahan na may ganito kang diskarte na isang baguhan ka pala. Napakakawili nito. Pero si Marcus Sterling, mukhang hindi na kayang magtiis at bumangon. Kaya sa kasamaang palad, natalo pa rin ang Xylos. Sino nagsabing natalo ang Xylos? Ang batang kaibigan kong si Ethan ay hindi pa nakakapagpakita ng kanyang kakayahan. Sino ang nagsabing natalo na ang Xylos? Ang batang si Ethan, hindi pa siya nakakalaban. Pangulong Sterling.
Pahihintulutan mo ba talaga makipaghamok ang batang ito? Pangulong Sterling, siya'y isang bagito. Nagpapalakas lang siya sa kalaban at nagpapaabas sa atin. Hindi ba siya magdudulot ng kahihiyan? Ethan, hindi mo hahayaang lapastanganin tayo ng dayuhan, di ba? Ang dakilang Xylos natin ay hindi dapat mabaygo. Ang mga kayamanang ipinamana ng ating ninuno ay hindi dapat masira sa ating panahon. Anak kong mahal. Kung may tiwala ka, lumaban ka para sa Xylos, at ipaglaban ang karapatan natin. Tandaan mo, hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong Xylos. Opo, inay, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Marcus. Ang paghamak na ginawa nila sa atin, babayaran nila ng doble. Ha, katawa-tawa naman. Nakakahiyang umabot na sa ganito ang Xylos. Nagpadala ng isang batang walang alam para makipaglaban sa akin. Hindi katakatakang, kayong lahat ay talo. Tama na ang salitaan, magsimula na tayo. Mabuti, kapuri-puri ang iyong katapangan. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngayon, sa isabayan kita sa bilis. Tingnan natin sino makakapuntos ng mas maraming tamang sagot. Magsimula na ang kompetisyon. Ipagkakatiwalaang kapalaran ng Appraisal World sa baguhang ito. Unang item na. Pick. Sunod na item. Ang batang ito, may tunay na kakayahan pala. Pangalawang item na. Pick itong item. Tama na naman siya, may chance tayong manalo. Gago. Nagpapanggap lang ang batang to. May bakal na pinaghalo sa loob ng totoong porcelain vase. Tignan natin kung paano mo maririnig yun. Totoo ba o peke? Bakit kaya malabo at hindi malinaw ang tunog na ito? Talagang tunay na bagay ito. Magpatuloy tayo sa susunod na item. Buti na lang, naghanda ako ng 3 porcelain basong puno ng bakal para malito sila. Kung hindi, talagang PayPal-usen ko ang batang to na walang alam. Ngayon, tingnan mo ito. Ito ang tunay na bag. Batang kaibigan. Parehas na ang puntos, 2-2. Ano masasabi mo? Kanina ka pa mayabang, di ba? Bakit ngayon di ka makasagot? Sumuko ka na, bata ka. Ginoong Yamamoto, iniisip lang niyang bata ka pa, hindi siya nagsalita kanina. Sinadya ka pa nitong pabayaan, dapat alam mong tumigil na. Ang 2 basong ito ay dapat handa na nila kanina pa. Tunay na basong may bakal. Kaya pala ang tunog ay malabo pala. Ang salamin ng lalaking Eldorian may kuryenteng dumadaloy. Ginagamit niya itong salamin para mandaya. Mga ginang at ginoo, nasa huling labanan na tayo. Sa bagay na ito, malalaman na ang panalo. Batang hamak ka. Isusubo mo lang. Dot ang buong appraisal world ng Xylos. Kasama mo. Malabo pa rin ang tunog. Tunay. Ethan. Hoy, best of 5 series ito. Nanalo na tayo. Batang lalaki, huwag kang magmayabang. Swin or take ka lang, yun lang. Sa ngayon, pansamantala kong pahihintulutan kayong mabuhay at ililigtas ang mundo ng appraisal ng Xylos. 3 araw mula ngayon, tandaan mo, sa International Artifact Appraisal Competition, malalaman natin ang magiging resulta. Teka muna. Anong problema? Gusto mo bang maging estudyante ko? May potensyal ka naman. Kung luluhod ka at magmamano sa akin, baka sakaling pag-isipan kong turuan ka. Ang kalokohan. Yumuko ka, sasabihin ko sa'yo ang sikreto. Sikreto ba yan? Hindi mo ba gustong matutunan ang mga sikreto ng appraisal sa Xylos? Kaya kong sabihin sa'yo. HMPH. Katawa-tawa. Tanggang bata, anong ginagawa mo? Yamamoto Ichiro, mandaraya ka talaga sa larong ito. Nakita ba ng lahat kung ano ang nangyari ngayon? Ang mga devils na Eldorian, niloloko. Naglalaro na marumisa, pambansang appraisal guild. Sa tingin nila Xylos, walang naiwan.
Sinusubukan na hamanin sa amin sa pamamagitan ng pagdaraya, at inaasahan nilang lumakad ang scot-free. Sa tingin talaga nila, ang mga appraisers ng Xylos, walang backbone. Ayon sa aming itinatag na patakaran, ang mga dayuhan na ito ay dapat ngayon ganap na tuhod at humingi ng paumanhin. Tuhod at humingi ng paumanhin. Ito ay napakahalaga nila ito. Ikaw ay tulad ng isang tanga. Hindi mo ba sinabi, walang nakikita sa pamamagitan nito? Ano ang tungkol sa bata na ito? Ano ang nangyari? G. Yamamoto, sir. Talagang hindi ko alam. Siya ay malakas na ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi mo alam? Ginawa mo si Eldoria. Wawala ng mukha ng ganap. Ang isa na dapat tuhod at humingi ng paumanhin. Ikaw na wala na aso. Oh, Mr. Yamamoto, sir. Hindi mo magagawa ito sa akin. Ipinangako mo sa akin, sinabi mo na magbibigay sa akin ng permanenteng residency, ang buong pamilya ko. Ako. Ikaw ay tunay na walang silbi na aso, at ipinapalagay mo pa rin na gusto mo ang residency sa iyong susunod na buhay, marahil. Mr. Sterling. Mr. Sterling. Mali ako. Hindi ako dapat gumawa ng pagtatalo. O, mangyaring namamalagi ako sa iyo, magligtas ang aking buhay. Mangyaring iwasan ang aking buhay, hindi mo ba? Ito ang tradisyon namin sa Xylos, na hindi tayo nagpapakita ng awa. Sa mga taxi, Adam Blackwood, nagkasala ka ng pagtataksil. Ayon sa mga alituntunin ng samahan, daranas ka ng kamatayan sa libu-libong hiwa. Lahat ng taksil na nakikipagsabuatan sa kaap, lipunin ang kanilang 3 angkan. Hindi, nagrereklamo ako. Hindi mo ito magagawa. Ikaw, hindi pwede. Hindi ninyo ako maaaring tratuhin ng ganito. Bakit? Anong kasalanan ko? Ako, si Adam Blackwood, ang kinikilalang henyo sa larangan ng pag-a-apply ng Xylos. Kinilala ako mula pagkabata, laging hinahangaan, sa huli, ako pala ang natalo, sa isang batang walang modo, na walang galang at kulturang tao, yang batang yan. Sa anong batayan, ang karangalan na dapat ay akin. Ninakaw ng isang bastos, itinapon lang ng pamilyang Peterson, ninakaw yun. Sa loob ng 20 taon. Marcus Sterling, nagpakapagod ako sa loob ng 20 taon, ni hindi mo man lang pinansin. Ako, pero tinatawag mo, na kapatid ang isang bata, at lahat para sa kanya, winasak mo ang aking pamilya, ang angkan ng Blackwood. Ayaw kong tanggapin ito, kahit mamatay, hindi ko ito tatanggapin. Adam Blackwood, natalo ka dahil sa iyong kayabangan. Minata mo ang lahat, ang iyong karangalan. Sa paningin ko, ay walang kwenta. Kahit bigyan ka ng 100 tao, di mo pa rin ako matatalo. Walang hiya ka, winasak mo ang buhay ko. At ngayon, sinira mo ang buong pamilyang Blackwood. Kahit mamatay ako, isasama kita sa hukay. Yamamoto, bakit mo ginagawa ito? Bakit mo kami tinraidor ng ganito? Ang asong nagtaksil sa Panginoon. Pwedeng magtaksil ng 1 beses, at pwede pang magtaksil ulit. Kaysa panatilihin ka. Mas mabuting ihandog ka sa Xylos National Appraisal Guild. Presidente Sterling, nalinis ko na ang kalat mo. Pwede na ba tayong umalis? Tungkol sa International Artifact Appraisal Competition sa 3 araw, doon natin paglalabanan. Tiyak na makakalaban namin kayong muli. Walang paligsahan. Ang Xylos Guild ay aatras sa International Artifact Competition. Makipagkumpetensya sa mga Eldorian. Nakakahiya sa ating mga ninuno. Kailangan nating umatras, tiyak na atras kami dito. Ano ang kapal ng mukha mo? Yamamoto, ang pag-uugali ng mga taga-Xylos ay hindi mo, Eldorian ang makapag-uutos. Lumuhad ka at humingi ng tawad, o patayin ka namin. Mga dayuhang dignitaryo, may diplomatic immunity. Kami pumarito sa Xylos para sa paligsahan ng pagtatasa ng artipisyal. Hindi ako makapaniwala. Cutie, ano? Ang kapal ng mukha mong mandaya sa amin? Nako, mga bata kayo. Suntukin, hulihin, huwag pakawalan. Tigil na po, huwag niyo akong paluin. Pakiusap, tigilan na ninyo ako. Huwag po, aminado na ako. Maling-mali po talaga ako. Ginoong Sterling. Dapat hindi ko inirap ang sibilisasyon ng Xylos. Hindi ko dapat nandaya sa paligsahan ng pagtatasa. Patawarin ninyo ako, pakiusap. Tandaan ninyo. Ang Xylos ay hindi na mahina't masasalakay tulad ng nakaraan. Ang mamamayan dito, hindi basta-basta mapapahiya. Reyes. Tumalikod kayo. Ha ha ha, galing. Napakagaling.
Si Ethan Miller ang aming dakilang bayani. 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 Mabuti, mabuti. Apo kong minamahal. Hindi lang magkapatid sa panunumpa, kay G. Sterling. Pinanggatal pa niya ang dayuhan, na parang hinabol ng multo. Nakakaginhawa talaga. Lolo, kami po'y nagkamali ng lubha noon. Kailan kaya babalik ang pinsan ko? Handang lumuhad, para humingi ng tawad. Opo, itay, mali kaming lahat. Ngayon, si Ethan Miller na lang, ang makakapagpasigla, sa angkan ng Peterson. Kung babalik si Ethan sa angkan, bilang lolo niya, walang kahihiyan kung ako man ay lumuhad sa harap niya. Ang pinakamahalaga ay papapasukin ng amang si Ethan sa Ancestral Hall ng Peterson. Malaki ang utang na loob namin sa kanila, hindi matatawaran. Tama na, tama na. Walang puso ka, wala kang respeto sa matanda at bata. Marcus, ang sakit mo talaga matalo. Laging dahilan kapag natalo ka. Pwede pa ba tayong magkasamang magsaya? Ethan, kakabalita lang ni nanay. Kinilala na ng mga Peterson ang tatay mo. Ang kanyang altar ay makakapasok na sa Ancestral Hall. Nanay, huwag masyadong mag-excite. Gusto lang nila balikan dahil maayos tayo. Huwag kang magpapaloko. Huwag kang magpapaloko. Ethan, kaibigan ko. Patawarin at kalimutan na. Aminado na ang mga Peterson sa pagkakamali. Huwag mong ipahiya ang nanay mo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Ayaw mong matawag siyang anak na walang utang na loob, di ba? Ang daldal mo. Sige na, nanay. Masaya akong sasama sa'yo para bisitahin sila. Tara na. Tatay, tuloy ka na. Bumangon ka na. Ano ba ang ginagawa mo? Clara, ako ay isang tanggang matanda. Marami akong nagawang kasalanan sa iyo at sa anak mo. Ngayon, sa harap ng espiritu ng mga ninuno ng Angkan Peterson, ako'y taos-pusong humihingi ng tawad sa inyong dalawa. Matanda na po kayo, nagsusubsob pa sa amin. Kung malaman ito ng iba, ano na lang ang mukha naming mag-ina? Baka isipin na pinilit namin kayong magpakumbaba. Ethan, pinatawad mo na ba ako? Kung hindi dahil sa ina ko, hindi ako babalik kailanman dito. Pero dahil isinauli nyo ang ama ko sa Ancestral Hall, kaya tapusin na natin ang usaping ito. Pero huwag kayong magdiwang ng maaga, hindi ako ang magiging susunod na leader ng angkan. Ethan, basta't babalik ka, lahat ng hiling mo ay tatanggapin ko. Lolo, para saan pa ang drama na ito? Ipapamukha mo lang na apo kita. Inay, umalis na tayo. Nagbibiro lang. Dahil binalik nyo na si Itay, tanggapin ko na ang posisyon bilang leader ng angkan. Mula ngayon, walang makakapuot sa angkan nating mga Peterson.